Kabanata 1861 Puso ng Gabi. Ang matandang lalaki na si Joe ay hindi kailanman inisip na karapat-dapat si Wang Lin. Bagamat si Wang Lin ay isang elder, ang kanyang antas ng cultivation ay masyadong mababa. Inisip niya na si Wang Lin ay gumamit ng ilang koneksyon upang makuha ang posisyon bilang elder. Ang ganitong mga bagay ay hindi bihira sa mga sekta sa Immortal Astral Continent. Maraming tao na mababa ang cultivation ang may posisyon bilang elder. Hindi sila pinahahalagahan ng sekta at karaniwan ay para lamang sa palabas. Kapag ang ganitong klase ng tao ay pumasok sa labanan, tiyak na mabubunyag ang kanilang tunay na anyo. Ang matandang si Joe ay minamaliit ang ganitong uri ng tao. Bagamat hindi ito makikita sa kanyang ekspresyon, makikita ito sa kanyang malamig na mga salita. Hindi ko siya nakita na gumawa ng anumang merito sa laban kanina, ngunit kung itinalaga siya ni Elder Lu para magpatrol, siguradong may mas malalim na dahilan. Takot akong ang taong ito ay hindi tanggap sa Great Soul Sect na maging ganito na lamang siya. Pati si Elder Lu na may mataas na posisyon ay hindi kayang tiisin siya. Iniisip ng matandang si Joe habang nakatayo siya sa labas ng pinto ng yungib ni Wang Lin. Magaling siyang magbasa ng sitwasyon. Si Wang Lin ay iniiwasan mula sa mga palasyo at pinilit na maghanap ng yungib upang tumira. Malinaw na may mga problema dito. Ang kanyang malamig na mga salita ay umabot sa loob ng yungib ni Wang Lin at narinig ito ng kanyang mga tainga. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay ganap na kalmado. Ang ganitong klase ng ganap na kalmado ay nakakatakot. Ang kanyang katawan ay nakatago sa dilim at nagmukhang sumanib dito. Pati ang kanyang puting buhok ay parang tina ng dilim. Elder Wang, hindi mo ba narinig ang mga salita na matandang ito? Tanong ng matandang si Joe na may kunot na noo. Nakatayo siya sa labas ng yungib ng higit sa 10 hinga, ngunit sa loob ng yungib, parang patay si Wang Lin at hindi tumugon. Ang ganitong pag-uugali na puno ng pagpapahalaga sa sarili ay nagdulot sa kanya ng pagkasuklam. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Wang Lin at mabilis na inihampas ang kanyang manggas. Ang tunog ng pagkabiyak ay kumalampag habang kumalat ang mga bitik sa pinto ng yungib ni Wang Lin. Sa isang malakas na pagsabog, bumagsak ang pinto ng yungib. Ang lahat ng mga tinawag ng matandang si Joe upang magpatrol ay lumabas upang magbigay galang sa kanya. Nang makita ang kawalang malasakit ni Wang Lin, hindi siya natuwa. Nang bumagsak ang pinto ng yungib, pumasok ang matanda at isang malamig na hiyaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nang pumasok siya, bigla siyang tumigil. Nakita niyang si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng yungib at nakatitig sa kanya ng malamig. Ang malamig na titig na iyon ay nagdulot ng pagkabigla kay matandang Joe, at ang pawis ay tumulo sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang tinatitigan siya ni Lu Wenran. Ang pakiramdam na iyon ay nagdulot ng mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sirain ang aking yungib? Tanong ni Wang Lin ng kalmado, walang bakas ng galit o kaligayahan. Habang nagsasalita, nagsimula siyang maglakad patungo sa matandang lalaki. Pumikit ang matandang si Joe. Nang pumasok siya sa yungib, pakiramdam niya ay hindi siya tumitingin sa isang cultivator, kundi sa isang primordial na hayop na kakagising lang. Hindi lamang ang katawan niya ang nanginginig, pati na rin ang kanyang origin soul. Isang pakiramdam lamang iyon, ngunit nagdulot ito ng totoong takot sa kanya. Habang papalapit si Wang Lin, naging mapatla ang mukha ng matandang si Joe. Awit siyang nag-urong ng ilang hakbang, at pagkatapos ng ilang mga hakbang, tuluyan siyang umalis sa yungib. Ang pawis ay tumulo sa kanyang katawan, at pagkatapos mag-take ng ilang hakbang pabalik, ang kanyang mga damit ay nabasa. Ang mga mata ng matandang si Joe ay kumurap at sumigaw, Wang, Elder Wang, anong gagawin mo? Hindi nagsalita si Wang Lin at nagpatuloy sa paglakad. Ang kanyang anyo ay dahan-daang lumabas mula sa dilim at ang kanyang puting buhok ay nagbigay ng isang bone white na kulay nang siya ay maglakad palabas mula sa dilim. Mabilis na tumibok ang puso ng matandang Joe. Tinutok ni Wang Lin ang titig sa matandang Joe. Pinanood niya ang mata ng matandang lalaki. Ang titig at poster ni Wang Lin ay nagbigay sa matandang Joe ng isang matinding presyon. Nagdilim ang kanyang isipan. Ito ay si Elder Lu Wenran. Sa loob ng ilang saglit, hindi na kinaya ng matandang si Joe ang presyon. Pakiramdam niya na kung hindi siya sisigot, babagsak ang kanyang origin soul at mamamatay siya sa ilalim ng titig ni Wang Lin. Pagkatapos niyang magsalita, ang titig ni Wang Lin ay lumipat mula sa matandang Joe at tumingin sa pinakamahalagang palasyo. Doon matatagpuan si Lu Wenran. Pagkapansin ni Wang Lin, parang may naramdaman si Lu Wenran at binuksan ang mga mata. Parang nagtagpo ang titig ni Wang Lin at Lu Wenran sa pamamagitan ng palasyo. Ang matandang Joe ay hindi na makagalaw.
Bagamat nawala ang presyon mula sa dati, ang takot na nararamdaman ay hindi mawawala. Hindi gumamit ng koneksyon si Wang Lin para maging elder ng Great Soul Sect. Ang kanyang cultivation ay talagang nakakakilabot. Ang matandang si Zhou ay namutla. Nang tiningnan siya ni Wang Lin, parang isang espada ng killing intent ang nakatutok sa kanyang noo. Hindi niya ito malilimutan. Puno siya ng walang katapusang pagsisisi. Hindi niya dapat pinakinggan ang mga salita ni Lu Wenran at pinanggahasang saktan ng ganitong kalakas na tao. Ang titig ni Wang Lin ay iniwasan ang palasyo ilang segundo pagkatapos. Kalmado siyang nag-waving ng manggas at lumakad palapit sa matandang Zhou. Nang lumakad siya, tinapik niya ang balikat ng matandang lalaki. Ang mga sumisira ng aking yungib ay mamamatay. Dahil ito ay iyong unang kasalanan at ikaw ay pinapalakas ng iba, makakaiwas ka sa kamatayan, ngunit hindi sa parusa. Kapag bumalik ako bukas, gusto kong makita ang pinto ng yungib na maayos. Dahan-daang naglakad si Wang Lin na wala siya sa kanyang landas. Hindi tinanggihan ni Wang Lin ang patrol. Dahil itinalaga ito ni Lu Wenran, tiyak na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon kung tatanggihan siya. Pagkatapos umalis ni Wang Lin, ang matandang Zhou ay nanginginig at umubo ng malakas. Ang kanyang mukha ay namutla at ang katawan niya ay nanghina habang ang takot ay tumimo sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, tumungo siya sa malayo upang maghanap ng bagong pinto para sa yungib at ayusin ito bago pa bumalik si Wang Lin. Hindi siya magtatangkang hindi ito ayusin. Ngunit, bago siya makaalis, isang malambing na tinig ang umabot sa kanyang mga tainga. Fellow Cultivator Zhou, dumaan ka dito sandali. Huminto siya at nagmukhang matamlay ang ekspresyon. Ang tinig na iyon ay kay Lu Wenran. Bakit mo ako isinasangkot sa bagay na ito sa pagitan niyo? Nagbuntong hininga ang matandang Zhou. Tinawag siya ni Lu Wenran, kaya kailangan niyang sumunod. Amoy pait ang kanyang ngiti habang siya'y sumusuko sa pag-aayos ng pinto ng yungib at nagpalipad patungo sa palasyo. Tanging pag-asa na lamang niya ang magkaroon siya ng sapat na oras upang ayusin ang pinto pagkatapos niyang umalis sa lugar ni Lu Wenran. Kung hindi niya kayang isipin ang mga magiging konsekwensya. Ang anyo ni Wang Lin ay dahan-daang lumipad sa ibabaw ng lupa patungo sa parang. Agad siyang lumitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napakabigat ng liwanag ng buwan. Naging pilak ang parang sa unang bahagi ng gabi. Ngunit, nang magpakita si Wang Lin, hamina ang liwanag at natakpan ng mga ulap na itim, kaya't ang mundo ay naging madilim. Tahimik na naglakad si Wang Lin sa parang, at ang tunog ng mga damo ay naririnig. Napakalinaw nito sa isang tahimik na gabi. Dahan-daang lumipas ang oras. Hindi nagtagal, ang lahat ng liwanag ng buwan ay natakpan ng mga madilim na ulap at ang buong mundo ay napuno ng dilim. Ang anyo ni Wang Lin ay sumanib muli sa dilim at hindi na makita. Tanging ang malamig na hangin ang dumaan mula sa malayo at hinagod ang buong mundo. Inangat nito ang mga damit at buhok ni Wang Lin, ngunit sa dilim, lahat ng iyon ay nagmistulang malabo. Habang naglalakad sa parang, iniisip ni Wang Lin si Limuan. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata habang hinahaplos ang kanyang kanang kamay. Dito nakatago ang kanyang storage space, dito natutulog si Limuan. Habang hinahaplos ang kanyang kanang kamay, naramdaman niya ang init mula rito. Para bang nararamdaman niyang naruroon si Limuan. Higit sa 2,000 taon ngunit hindi umabot ng 3,000 taon. Napakatagal ngunit sa isang banda, napakabigat din. Tulad ng hangin na patuloy na humahaplos sa parang mula pa noong unang panahon. Isang buntong hininga ang umabot. Naglakad si Wang Lin sa parang ng banyagang kontinente. Marahil dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat, may bahid ng kalungkutan sa kanyang puso. Pinigil ko ang mundo sa apoy upang hindi ka maghanap ng dahilan upang maging malamig. Ipinagpag ko ang buong mundo sa kulog upang marinig mo ang aking tinig. Naglakad ako ng milyong-milyong kilometro sa mga mundo upang matutunan ang iyong hininga. Pumasok ako sa landas ng demonyo upang pumatay, sinuwi ko ang kalangitan, at pinatay ang mga Diyos. Binaluktot ko ang langit at lupa at tumayo sa iyong harapan upang buksan mo ang iyong mga mata. Tiningnan ni Wang Lin ang dilim sa malayo at tahimik na naglakad. Gusto niya ang dilim at ang gabi, sapagkat ang madilim na gabi ang nakakapagtago ng kanyang kalungkutan. Sa dilim, hindi makikita ng iba ang kanyang kalungkutan. Lahat ng puso ng tao ay may isang kahon. Ang kahon na ito ay naglalaman ng alaala ng isang tao. Ang alaala na ito ay maaaring matamis, at maaari rin itong maging mapait. Ang iba ay nawawala ang kahon na ito kasama ang kanilang sarili at hindi na nila ito matutunan pa. Ang iba ay isinara ang kahon at nilulun ang kalangitan. Ayaw nilang buksan ito at hindi nila papayagang hawakan ito ng iba. May mga tao na laging hawak ang kahon sa kanilang mga kamay, pinapaalalahanan ang kanilang mga sarili na huwag kalimutan.
Ang iba ay inilibing ang kahon ng malalim sa ilalim ng lupa at naghihintay para sa araw na, kapag namulaklak ang mga bulaklak sa tagsibol, magbubukas din ang magandang bulaklak na iyon. Ang kahon ay naglalaman ng pagmamahal para sa isang tao at isang tasa ng matamis at mapait na tubig. Ang aking kahon ay nariyan pa. Bulong ni Wang Lin. Sa dilim, hindi matutukoy ang kanyang kalungkutan, hindi nakikita ang kanyang kalungkutan, hindi nakikita ang kanyang kalungkutan. Kabanata 1862 Shudekai. Nakakainip ang pag-iikot, ngunit sanay na si Wang Lin sa pagka-boring. Sanay na siyang maglakad mag-isa sa mundong ito, sanay na magtago sa dilim at tahimik na tumingin sa walang katapusang mundo sa harap niya. Ang liwanag ng buwan ay natakpan ng madilim na ulap, ngunit hindi ito ganap na natakpan, tila ba nagliliwanag ito upang magbigay gabay. Tumingin si Wang Lin sa mga piraso ng liwanag ng buwan at dahan-daang naglakad. Gabi pa rin at mas marami pang ulap ang nagsimulang magtipon. Hindi nagtagal, umungol ang kulog at ang hangin ay humagulgol. Ang tunog ng tubig na bumabagsak ay nagmula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang umulan. Habang bumabagsak ang ulan, biglang tumigil si Wang Lin at tiningnan ang mundong natakpan ng ulan. Ibinangon niya ang kanang kamay at lumitaw ang isang compass na may mga paghihigpit sa kanyang mga kamay. Malinaw na ipinapakita ng compass ang higit sa 100 ng berdeng tuldok na patungo sa kanya. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang umatras. Napakabilis niya at sa isang iglap ay umatras siya ng higit sa 10,000 talampakan at nagbago ng direksyon. Tumigil siya at tiningnan ng compass sa kanyang kamay. Kumislap ang mga mata niya. Ang higit sa 100 ng tuldok sa compass ay nagbago ng direksyon sa oras na nagbago si Wang Lin. Tila ba napansin nila na nagbago si Wang Lin ng direksyon at mabilis na naglapit-lapit. Kasabay nito, sa compass, higit sa 100 ng berdeng tuldok ang lumitaw sa iba pang 3 direksyon na nakapaligid kay Wang Lin. Tila ba bumubuo sila ng isang pagkubkob at naglapit-lapit. Ito ang layunin ni Lu Wenran. Nang umalis si Wang Lin sa palasyo, naunawaan na niya ang plano ni Lu Wenran. Pinaghihinalaan ni Lu Wenran si Wang Lin, kaya't sinadyang pinapunta siya sa labas upang tingnan kung maaari niyang tuksuhin ang mga magsasaka ng Green Devil Continent. Bagamat maaari namang hindi umalis ni Wang Lin, sanay na siyang magtago. Minsan, mas mabuti ang gumamit ng pag-atres upang umusad. Kung ako si Lu Wenran, siniguro kong siliuhan ang lahat ng paraan ng pagpasok sa palasyo. Tumapit si Wang Lin sa lupa at isang rebound na puwersa ang pumihil sa kanya na makabalik sa ilalim ng palasyo. Isang ngiti ang sumak sa mukha ni Wang Lin habang tinitingnan ng halos 100 berdeng tuldok sa kanyang compass at may kumislap na puot sa kanyang mga mata. Ang mga taong ito ay dumarating upang patayin si Wang Lin, ngunit hindi nila alam na ang dahilan kung bakit lumabas si Wang Lin ay upang mabilis na tapusin ang 3 misyon na ibinigay sa kanya ni Esteemed Green Bull. 2 sa 4 na direksyon ay may mga cultivators ng Void Tribulant sa kalagitnaan ng yugto. Ang iba pang 2 ay may mga cultivators sa unang yugto ng Void Tribulant. Dahil patay na si Liu Jiwan, mayroon pang 6 na Void Tribulant cultivators ang natitira sa Green Devil Continent. Ngayon, ipinapadala nila ang 5 sa kanila, kaya't malamang alam nila na mayroon akong compass at inisip na pinatay ko si Liu Jiwan. Tumapik si Wang Lin sa kanan, at habang ang mga alon ay gumugol, siya ay nawala. Ang 4 na direksyon ng Extreme Sky Prairie ay may higit sa 100 ng cultivators na patungo kay Wang Lin. Ang matandang lalaki na si Zhao at ang matandang lalaki na si Zhang ay parehong may malungkot na ekspresyon. Sa iba pang 2 direksyon ay isang lalaki at isang babae. Ang 2 cultivator sa unang yugto ng Void Tribulant ay nangunguna sa 12 ng tao sa isang uri ng gabay patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, malayo mula sa lugar na ito, ang isa pang babae sa unang yugto ng Void Tribulant ay nanatili kasama ang libu-libong cultivators mula sa Green Devil Continent. Siya ay nakaupo na may isang illusory compass sa harap niya, na malinaw na ipinapakita ang lokasyon ng compass ni Wang Lin. Nagbigay siya ng mga utos at ipinaalam ang lokasyon ni Wang Lin. Yunungol ang kulog sa langit at bumagsak ang ulan. Isang pagpatay ang nagsimula sa ilalim ng ulan na ito. Si Shudekai ay isang rogue cultivator ng Green Devil Continent at nakarating na sa unang yugto ng Void Tribulant. Ito ang kanyang limitasyon at hindi na siya makakaakyat maliban kung makatagpo siya ng magandang pagkakataon. Inimbitahan siya ng Dao Devil Sect na sumali sa kanilang laban-laban sa Heavenly Bull Continent. Ipinangako sa kanya ang maraming benepisyo, kaya't sumali siya sa hukbo upang basagin ang 3 meridian. Sa kasalukuyan, kasama ni Shudekai ang higit sa 100 ng cultivators. Kabilang sa kanila ay 3 tao sa 3 hakbang, ngunit ang pinakamalakas ay nasa kalagitnaan ng Arcane Void. Ang iba pa ay karamihan nasa Heaven's Blight stages. Nangunguna si Shudekai at nagmamadali sila patungo kay Wang Lin.
Sa daan, si Shu Dekai ay labis na maingat. Ang pagkamatay ni Liu Jiwan ay labis na ikinagulat siya. Mahirap patumbahin ng mga Void Tribulant Cultivators, ngunit 2 araw na ang nakalipas, patay na si Liu Jiwan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking alon sa kanyang puso, kaya't kinakailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, may naramdaman siyang kakaibang kasiyahan sa kanyang pag-iingat. Ang kasiyahang ito ay nagmula sa pangako ng matandang lalaki na si Zhang bago sila umalis. Kung may pumatay kay Wang Lin, ipinapangako ko sa inyo na makakapasok kayo sa Heavenly Pit sa loob ng 1,000 taon. Ito ay nagpasaya kay Shu Dekai ng labis. Ayon sa rumor, nang kunin ng Celestial Ancestor ang core ng Devil Scorpion, nagkaroon ng aksidente. Ang core ay bumagsak sa maliliit na bahagi na lumikha ng 5 hukay sa buong Green Devil Continent. Ang 5 hukay na ito ay puno ng devilish energy, at ang pagpapalago sa loob ay magdudulot ng maraming benepisyo. Para kay Shu Dekai, na matagal nang natigil ang kanyang cultivation, ito ay isang pagkakataon na hindi niya pwedeng palampasin. Kung hindi man madagdagan ang kanyang cultivation level, kailangang subukan niya. Wang Lin, kung patayin kita, makakamtan ko ang malaking kapalaran. Wala tayong alitan, ngunit kailangan mong mamatay. Nilasap ni Shu Dekai ang mga labi ng kanyang mga labi at kumislap ang isang malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. At habang ang puot ay lumitaw sa kanyang mga mata, isang nakakagulat na pakiramdam ang dumaan sa isip ni Shu Dekai. Nang tumingin siya sa likod, umabot ang mga sigaw ng kasawian. Ang mga ulo ng huling 10 tao sa kanilang grupo na hindi umabot sa ikatlong hakbang ay nahulog. Ang dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon at ang kanilang mga pinagmulan ng kaluluwa ay bumagsak. Si Shu Dekai ay nakakita lamang ng isang puting figure na lumabas mula sa dilim at may hawak na isang dugo na espada. Ang figure ay gumalaw sa kakaibang bilis, at sa isang sakuna, namatay ang 10 tao. Matapos patayin ng 10 tao, kalmado si Wang Lin, at siya ay nawala habang umatras. Ang mga mata ni Shu Dekai ay kumaibot at puno ng gulat. Masyado mabilis si Wang Lin, napakabilis sa isang nakakatakot na antas, ngunit sa parehong oras, naging mas excited siya. Wang Lin. Hindi nag-atubiling umatras si Shu Dekai. Ibinangon niya ang kanang kamay at itinutok sa langit. Isang magandang ilusyonaryong bulaklak ang biglang lumitaw sa madilim at maulan na gabi. Inukupan nito ang kalahati ng kalangitan. Bagamat maganda itong tignan, kung tititigan ng mabuti, makikita na isang bulaklak na gawa sa mga kalansay. Sa sandaling lumitaw ang bulaklak sa langit, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Sa ngayon, 5 tao na lamang ang natira. Bukod sa Void Tribulant na Cultivator, wala na sa 4 na natitira ang karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Ang mga katawan ng 4 na taong ito ay nanginginig at nag-atras sila, ngunit ang kanilang bilis ay hindi kayang makasabay kay Wang Lin. Gumalaw si Wang Lin at kumislap ang liwanag ng dugo. Ang dugo na espada ay naging isang dugo na dragon at dumaan. 2 tao ang nahadjep nito at nahati sa mga piraso, naglabas ng malulungkot na sigaw. Matapos patayin ng 2 iyon, ang campus sa katawan ni Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng malinaw na pakiramdam na 3 grupo ng mga cultivator mula sa Green Devil Continent ay patungo sa kanya. Ang 3 mid-stage Void Tribulant na matatandang nilalang ay mabilis na patungo sa kanya. Sa bilis nila, kailangan lamang nila ng kalahating oras upang makarating. May isa pang early stage Void Tribulant Cultivator na iniwan ang kanilang grupo at mabilis na patungo sa kanya. Kalahating oras. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumalon siya patungo kay Shu Dekai. Sa puntong iyon, pinalabas ni Shu Dekai ang senyales ng bulaklak. Napagpasyahan niyang dahil natagpuan na niya si Wang Lin, ang pagpapabagal dito ay magiging malaking merito. Si Shu Dekai ay ngumisi. Wala siyang pakialam kung mamatay ang iba. Habang papalapit si Wang Lin, hindi nag-atubiling itaas ni Shu Dekai ang kanang kamay at bigla itong ibinaba. Sa sandaling ibinaba niya ang kanang kamay, mabilis siyang gumawa ng mga sail. Sa maikling panahon, nakagawa ang kanyang kamay ng halos 1,000,000 sail, na bumuo ng isang malaking leon. Ang liyong ito ay halos 1,000 talampakan ng laki at umungal habang tumalon patungo kay Wang Lin. Hindi pa nakita ni Wang Lin ang ganitong bilis sa paggawa ng sail. Ang kakaibang spell ni Shu Dekai ay sobrang bilis. Uungal ang leon at papalapit kay Wang Lin. Kumislap ang liwanag ng dugo at isang malakas na tunog ng kulog ang kumalampag. Nagdulot ito ng isang malalaking alon sa buong mundo, at ang ulan sa langit ay biglang humulag sa isang malaking sukat. Dahil dito, ang lugar na ito ay naging isang kakaibang mundo na walang ulan. Kakatapos lamang gumamit ni Shu Dekai ng spell, ngunit hindi siya tumigil. Umatras siya ng 3 hakbang. Pagkatapos ng 3 hakbang, bigla niyang pinindot ang kanyang kanang kamay sa lupa.
Sa loob ng maikling galaw na iyon, nakagawa siya ng halos 4 na milyong seal sa isang nakakatakot na bilis bago niya ito ay patong sa lupa. Ang lupa ay rumagsa habang 4 na malaking mudmen ang mabilis na lumitaw mula sa lupa. Ang kanilang mga mata ay malamig at tumakbo patungo kay Wang Lin, na nakipagsalpukan sa anino ng leon. Sa sandaling tumakbo si Wang Lin palayo mula sa anino ng leon, ang 4 na mudmen ay agad na dumagsa nang hindi binibigyan si Wang Lin ng pagkakataong makabawi. Kahit na si Wang Lin ay nakaranas na ng maraming panganib sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganito. Ang bilis ng pagcast. Paano kaya ganoon kabilas ang mga kamay niya? Kumaibot ang mga mata ni Wang Lin. Habang papalapit ang 4 na mudman, nakita niya si Shu Dekai na umatras ng 3 hakbang. Gumalaw ang kaliwang kamay nito at nakagawa ng halos 5 milyong seal. Ang mga seal ay naging isang insenso, na kanyang nahawakan sa kamay at yumuko patungo kay Wang Lin. Sa pagbayo ng pagbukas ng insenso, ang isip ni Wang Lin ay kumabog. Isang misteryosong puwersa ang pumasok sa kanyang isipan. Di nagtagal, ang usok mula sa insenso ay naging isang hayop na parang balyena. Binuksan nito ang bibig at mukhang kakainin si Wang Lin. Kabanata 1863 Nilamon ng langit na daw. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Walang awa na ipinasok ni Shu Dekai ang insenso sa lupa at pagkatapos ay umatras muli ng 3 hakbang. Ang kaliwang kamay niya ay gumawa ng halos 6 na milyong seal at mabilis ding ginawa ng kanang kamay niya ang halos 6 na milyong seal. Pagkatapos, parehong pinindot ng kanyang mga kamay ang lupa. Isang malakas na putok ang narinig habang ang putik sa paligid ni Wang Lin ay gumalaw at naging isang vortex ng putik. Ang mga gilid nito ay tumaas at naging isang pader ng putik. Mula sa malayo, parang isang higanting tambak ng putik ang nakapalibot kay Wang Lin. Putik, patayin. Sumigaw si Shu Dekai, at pagkatapos ay lumiit ang bola ng putik. Si Shu Dekai ay kilalang kilala sa Green Devil Continent. Ang nagpapulala sa kanya ay ang kanyang walang kapantay na bilis ng pagcast. Sa mga cultivator na may parehong antas, nagagamit niya ang kalamangan na ito upang maglunsad ng walang katapusang spell at hindi binibigyan ng kalaban ng pagkakataong magpahinga hanggang sa mapatay sila sa pamamagitan ng bombardment. Dahil dito, kahit na siya ay isang rogue cultivator, siya ay inanyayahan ng Devil Dao Sect. Si Wang Lin ay nasa loob ng putik at napapalibutan ng 4 na mudman. Ang mga kaluskos ng mga tunog ay umalingaw at naramdaman din niya ang misteryosong kapangyarihan ng insenso mula kay Shu Dekai na pumapasok sa kanyang katawan. Sa labas ng tambak ng putik, ang higanting anino ng balyena ay binuksan ang bibig nito at nilulun siya. Pagkatapos nitong lunukan ang tambak ng putik, nawala ang balyena, ngunit nanatili ang putik. Siyam na itim na mga python ang lumitaw at nagsimulang magbuga ng laso na gas na tumchuan sa putik. Malalakas na kaluskos ang umalingaw. Hindi nagtagal, gumuho ang putik at isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa loob. Isang higanting kamao ang lumitaw, pumutok sa putik at nagdulot ng pagkabasag sa ilang itim na ahas. Ang nabasag na putik ay nagpakita kay Wang Lin na nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Si Wang Lin ay dumaan sa maraming pagpatay mula pa noong bata siya. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na wala siyang pagkakataong lumaban at tinatamaan ng isang bagyong atake. Lahat ng ito ay dahil ang kalaban ay may kakayahang mag-cast ng mga spell sa isang nakakatakot na bilis. Sa sandaling lumabas si Wang Lin mula sa gumuho na putik, isang sigaw ang narinig at isang dilaw na espada ang tumakbo patungo sa kanya. Sa likod ng dilaw na espada ay ang 18 mud giants. Sa likod ng 18 mud giants, may isang painting na kumikilos na parang ribbon at mabilis na sumasara. Sa likod ng painting, isang sinaunang buto na naglalabas ng isang sinaunang aura ang tila itinapon patungo kay Wang Lin. Pagkatapos nito, ang mga damo ay gumalaw at nahugot mula sa lupa. Ang bawat talahib ay naging isang patak ng berdeng likido, at marami sa kanila ang nagsimula ng magsama. Pagkatapos nun, may isang hamog na humaplo sa buong mundo. Parang kinuha nito ang mga ulap mula sa langit at nagforma ng 2 palad. Mabilis na patungo kay Wang Lin mula sa kaliwa at kanan. Ang balyenang nilunok at naging siyam na mga python na nagbuga ng laso na gas ay binuksan ng bibig nito at parang nilulun ulit si Wang Lin. Ang bagay na ito ay napakakaiba. Ayon kay Shu Dekai, basta't nilunok ng balyena ang 3 beses, anumang cultivator sa parehong antas ng cultivation ay malubhang masasaktan. Nakita ito ni Wang Lin at kahit siya ay nakaramdam ng panghihina. Hindi niya naisip na may taong makakapagkas ng spell ng ganitong kalupitan. Isang maikling panahon pa lamang ang lumipas, ngunit ang kalaban ay nakapagsigawa na ng iba't ibang spell. Ngayon ang buong paligid ay puno na ng spells. Ito ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na hindi siya nakikipaglaban sa isang tao, kundi sa marami. Wala nang oras para mag-isip ng isang dilaw na espada ang tumakbo patungo kay Wang Lin.
May dala itong isang malakas na aura, parang sigurado itong hahatiin ang laman ni Wang Lin. Ang bilis ng mga spell at tuloy-tuloy na mga atake ay hindi binigyan si Wang Lin ng pagkakataong tumugon. Sa sandaling nagpakita si Wang Lin, dumating na ang mga spell. Mga tunog ng pagputok ang umalingaw na parang sumabog at narinig ang tunog ng metal na nagbanggaan mula sa katawan ni Wang Lin. Ang espada ay tumama sa katawan ni Wang Lin at siya ay napaatras. Malaki ang pinsala sa mga damit ni Wang Lin. Ito ang pinakamasaklap na kalagayan na naranasan ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa Ancient Dao Body, maaari siyang nasaktan ng flying sword na ito. Pagkatapos ng mga flying sword, hindi binigyan ng 18 Mudman si Wang Lin ng pagkakataong magpahinga at sila ay nagtakbuhan. Nang makarating sila sa loob ng 100 talampakan kay Wang Lin, hindi sila umatake, lahat sila ay sumabog. Rumble, 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 rumble. Ang pagsabog ng 18 Mudman ay lumikha ng isang vortex na nakapalibot kay Wang Lin at nagpakawalay ng isang nakakapinsalang blow. Dumyugo si Wang Lin at umatras ng ang animated painting ay mabilis na lumapit. Sa isang kaway, ang painting ay lumikha ng mga layer ng vortex na nag-trap kay Wang Lin. Habang ang mga kaluskos ay umalangaw, gumuho ang painting at 108,000 na mga thread ang lumitaw at pumasok sa katawan ni Wang Lin at nagdulot ng pagkawasak. Hindi pa dito natatapos. Pagkatapos ng painting, isang buto na may itim na liwanag ang itinapon patungo kay Wang Lin. Habang ito ay lumapit, isang malaking punit ang lumitaw at isang nakakatakot na aura ang sumabog. Pagkatapos ay isang malaking ulo ang lumabas mula sa punit. Ang ulo na ito ay may hitsura ng isang aso, ngunit mukhang napakamatapang. Naglalabas ito ng isang malasakit na aura at ang mga pulang mata nito ay nakatingin sa buto na nasa harap ni Wang Lin. Umungol ito at nagtakbo patungo. Ang asong ito ay isang mabagsik na hayop na nahuli ni Shu Dekai. Ginagamit niya ito upang saktan ng mga tao, at walang kapinsalaan sa paglabas nito. Napakabilis ng aso at agad itong tumakbo. Kasabay nito, kinagat nito ang buto at ang malaking ulo nito ay bumangga kay Wang Lin. Malaking halaga ng dugo ang lumabas mula sa kanto ng bibig ni Wang Lin, ngunit malalaking dami ng berdeng likido ang sumunod sa aso. Ang berdeng likido ay tumama kay Wang Lin, nagdulot ng malalakas na kaluskos. Habang ang kaluskos ay umalingaw, ang tunay na killing move ay papalapit. Ang killing move ay ang dalawang palad na bumangga kay Wang Lin mula sa kaliwa at kanan. Sa puntong ito, ang mga palad ay nasa loob ng 100 talampakan mula kay Wang Lin. Mga tunog ng pagputok ang narinig mula sa katawan ni Wang Lin, parang hindi niya kayang tiisin ito. Sa kritikal na sandali, itinaas ni Wang Lin ang mga braso at pinutok ang dalawang papalapit na palad. Kasabay nito, ang higanting anino ng balyena ay binuksan ang bibig at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Malalakas na kaluskos ang narinig sa buong Extreme Sky Prairie nang magbanggaan ang mga kamao ni Wang Lin at ang mga palad. Malaking halaga ng mist ng dugo ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin at siya ay napaatras. Papalapit na ang anino ng balyena at para na namang lunukan si Wang Lin. Si Shu Dekai ay labis na proud sa momentong ito. Binuksan ni Wang Lin ang bibig at nagsuka ng isang itim na bato. Sa sandaling lumitaw ang bato, sumabog ito ng isang itim na liwanag at nagsanib sa dilim ng gabi. Lumitaw ang anino ng isang balyena, ngunit ilang beses itong mas malaki. Ito ang Heavenly Dao ni Wang Lin, ang Nether Beast. Sa sandaling lumitaw ang Nether Beast, ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at kalupitan. Nakalimutan nito ang takot at nagsimula ng lumunok. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng Nether Beast at ng balyena ni Shu Dekai. Lumuwa ang mga mata ni Shu Dekai at puno ng takot. Mabilis siyang umatras at handang kunin ang anino ng balyena na ipinatawag niya. Ngunit sa pagkakataong ito, masyado siyang mabagal. Habang ang kaluskos ay patuloy, ang balyena ni Shu Dekai ay papalabas na, ngunit nilunok ito ng Nether Beast. Sa sandaling nilunok ang balyena, namutla ang mukha ni Shu Dekai at nagsuka siya ng dugo. May Heavenly Dao. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at bighati. Sa momentong iyon, ang mga mata ni Shu Dekai ay naging pula. Ang kanyang Heavenly Dao ay nilunok na. Ito ay labis na hindi niya kayang tanggapin at puno siya ng disbelief. Kahit na si Wang Lin ay may Heavenly Dao, hindi pa niya narinig na may Heavenly Dao na nakakakain ng isa pang Heavenly Dao. Hindi alam ni Shu Dekai na ang Heavenly Dao ni Wang Lin ay may item na tinatawag na Space Stone. Umalis si Wang Lin mula sa Cave World kasama ang Heavenly Dao ngunit iniwan ang mga batas na itinaguyod ng Heavenly Dao upang mapanatili ang balanse. Mabilis na umatras si Wang Lin hanggang sa umabot siya sa 10,000 talampakan ng layo, at nilunok ang Space Stone. Ito ang unang pagkakataon na nakapagpahinga si Wang Lin at nakaramdam ng kaunting kaluwagan sa laban na ito. Ang mga pagsabog ng sakit ay dumating mula sa kanyang katawan.
Tinutok niya ang mga mata kay Shu Dekay na may halong seryosidad at kasiyahan. Ang isang cultivator ay hindi maaaring mag-cast ng spells ng ganito kabilis. Dapat mayroong malaking kapalaran na naranasan ng taong ito at natutunan ng isang espesyal na spell. Hindi ito karaniwang mangyayari. Kung matutunan ko ang ganitong uri ng spell. Habang tinitingnan si Shu Dekay, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang puso niya ay mabilis na tumibok, ngunit hindi siya nagmadaling sumugod. May mga alon na umalangaw sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Sa sandaling nawala si Wang Lin, dumating ang mga spell ni Shu Dekay at umalangaw sa buong lupa. Humarap si Shu Dekay, at ang mga mata niya ay puno ng pagkabaliw. Nilunok mo ang aking Heavenly Dao, kaya ibigay mo sa akin ang iyong Heavenly Dao. Ngunit kahit gaano pa kasigasig si Shu Dekay na maghanap, hindi niya mahanap ang aura ni Wang Lin. Parang siya ang may kalamangan sa laban na ito, ngunit ang puso niya ay nasasaktan ng labis. Sa puntong ito, ang dalawang matatandang Void Tribulant na nasa kalagitnaan ng antas at ang babaeng cultivator na nasa maagang yugto ng Void Tribulant ay umalis sa kanilang mga grupo at naglapit. Ngunit ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw pa ng mas malayo, sa grupong iniwan ng tatlong Void Tribulant cultivators. Layunin ni Wang Lin na ilayo ang tatlo at magsimula ng isang pagpatay upang patayin ang lahat ng naruroon. Kabanata 1864 Ang pagbabalat ng Cicada. Sa gilid ng Extreme Sky Prairie, binuksan ng babaeng cultivator ng Void Tribulant na nasa maagang yugto, na napapaligiran ng libu-libong cultivator, ang kanyang mga mata. Ang ilusyonaryong compass na nasa harap niya ay malinaw na ipinakita kung nasaan si Wang Lin. Nakita niya na nawala ang tuldok na kumakatawan kay Wang Lin at muling lumitaw ng malayo. Agad niyang ipinaalam sa mga cultivator na humahabol kay Wang Lin. Sa puntong ito, nangyari na naman ang parehong bagay. Nagbigay ito sa babae ng hindi magandang pakiramdam. Isang beses ay maaaring tanggapin, ngunit kung mangyari muli, maaaring magkaroon ng ikatlo o ikaapat na beses. Gagawin itong labis na mahirap patayin si Wang Lin. Sigurado akong may kayamanan siya na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport. Ang buong sekta namin ay may isa lamang nito, at hindi hihigit sa tatlo sa Green Devil Continent. Kahit sa Heavenly Bull Continent, hindi sila makakapag-may-ari ng marami. Ngunit ang taong ito ay may isa. Habang tinitingnan niya, natakot ang babae nang makita niyang muling lumitaw ang liwanag na kumakatawan kay Wang Lin sa isang grupo ng mga berdeng tuldok, at agad itong nawala. Sandali pagkatapos, muling nawala si Wang Lin at lumitaw sa tabi ng isa pang grupo ng berdeng tuldok na malayo. Pangatlong beses na. Agad na ipinagbigay alam ng babae sa lahat ng mga Void Tribulant cultivator. Sa puntong ito, narinig ang mga malungkot na sigaw mula sa kinaroroonan ni Wang Lin. May higit sa isang dosenang Green Devil Continent cultivators na napapaligiran ng ulap. Ang mga sigaw ay mabilis na hamina at ang ulap ay naging si Wang Lin. Medyo pula na ang mukha ni Wang Lin at hindi na siya mapatla. Sa laban niya kay Shu Dekay, siya ay malubhang nasugatan, kaya pinili niyang gamitin ang parehong paraan na ginamit niya sa Cave World, ang pagsipsip ng mga cultivator upang magpagaling. Matapos kainin ng dalawang grupo ng mga cultivator mula sa Green Devil Continent, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at siya ay nawala. Pagkatapos ng isang insenso na tumagal ng isang oras, ang ikatlong grupo ng mga cultivator mula sa Green Devil Continent ay namatay at naging bahagi ng proseso ng pagpapagaling ni Wang Lin. Sa puntong ito, natira na lamang ang dalawang mid-stage Void Tribulant cultivators at dalawang early-stage Void Tribulant cultivators. Ang apat ay labis na maingat at hindi nagsama-sama. Ang bawat isa sa mga mid-stage Void Tribulant cultivators ay nanatili sa isang early-stage Void Tribulant cultivator at nagtungo patungo kay Wang Lin. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Wang Lin. Tiningnan niya ang compass at kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ang target niya ay ang early-stage Void Tribulant cultivator na mabilis mag-cast ng spells. Ang spell na iyon ay nakatawag kay Wang Lin. Sa puntong ito, nagsimula ng magliwanag ang langit at ang bukang liwayway ay malapit nang dumating. Ngunit naging mas mabigat ang ulan, kaya't naging mas mudslide ang lupa. Malabo ang distansya dahil sa ulan, at tanging ang tunog ng ulan ang naririnig. Lalo na itong malinaw sa gabing iyon ng pagpatay. Ang tingin ni Wang Lin ay muling bumalik sa compass. Ang apat na berdeng tuldok ay nagsimulang maglapit mula sa dalawang magkaibang direksyon. Pinanood ni Wang Lin ng matagal at tinukoy kung aling berdeng tuldok ang Void Tribulant cultivator na nakipaglaban siya dati. Sayang, ang compass na ito, ngunit iniisip ni Wang Lin, alam ko na ang loob at mga limitasyon ng compass. Basta't mayroon akong materyales, makakagawa ako ng isa. Nagsalita siya ng malakas, itinataas ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang isang malabong Origin Soul. Ito ang Origin Soul na nakuha niya mula sa tatlong grupong humahabol sa kanya.
Nakaabot ito sa isang tiyak na antas ng cultivation at kumpleto. Hindi ito nasira kahit kaunti. Matapos tanggalin ni Wang Lin ang kalooban mula sa Origin Soul na ito, ang natira ay isang magulong Origin Soul na katawan. Biglang pinigan ni Wang Lin ang Origin Soul gamit ang kaliwang kamay, at bago ito nawala, naglagay siya ng isang maliit na bahagi ng kanyang Divine Sense dito bago ito inilagay sa compass. Sa sandaling pumasok ang Origin Soul sa compass, naging usok ito at pinalibutan ng compass. Inihagis ni Wang Lin ang compass gamit ang kanyang kanang kamay. Ang Origin Soul ay nagsimulang magliyab at lumipad ng mabilis bago tuluyang nawala ng walang bakas. Ang Origin Soul ay nagkaroon ng kontrol sa compass. Ngayon, sinusunog nito ang sarili upang maglakbay ng mabilis patungo sa dulo ng mundo. Maaaring hindi ito makalipad ng matagal dahil magsusunog ito hanggang sa maubos at mamatay. Ang compass ay babagsak kung saan man. Ngunit ang maikling panahong ito ay sapat na kay Wang Lin. Bagaman hindi na hawak ni Wang Lin ang compass, ang Divine Sense na iniwan niya dito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang maramdaman kung nasaan ang apat na nag-uusig sa kanya. Katulad ng cicada na nagbabalat ng kanyang carapace, si Wang Lin ay lumipat mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging mang-uusig. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at iniwan ang lugar na iyon, muling lumitaw sa isang bahagi ng prairie. Umupo siya at naramdaman ang mga pagbabago sa compass. Siya ay may fire essence, kaya't natural na natuyo ang putik sa ilalim niya. Dahan-daang lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, isang oras ang lumipas. Sa loob ng isang oras na ito, ang distansya sa pagitan ng apat na cultivator ay lumaki. Ang dalawang mid-stage void tribulant na matatandang nilalang ay hindi na nais magpatuloy sa ganitong bilis. Kapag nahanap na nila ang direksyon ni Wang Lin, humabol sila at nagpatuloy sa paghahabol gamit ang compass ni Wang Lin. Ang dalawang early stage void tribulant cultivators ay nahulog sa likod, at ang distansya sa pagitan nila at ng dalawang matatandang nilalang ay lalong lumaki. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at muling kumislap ang malamig na liwanag. Hinaplos niya ang kanyang dibdib. May space stone siya sa kanyang katawan. Pakiramdam pa rin niya na ang bato ay kakaibang bagay, ngunit hindi pa niya alam ang eksaktong gamit nito. Nang lumitaw ang Nether Beast at nilamon ang ibang Heavenly Dao, nagkaroon si Wang Lin ng ideya. May mga pangunawa na siya sa ibang gamit ng bagay na ito. Maaari nitong dagdagan ang lakas ng devouring ng Nether Beast, ngunit ang batong ito ay naglalaman ng walang katapusang espasyo. Kapag pinagsama ito sa Nether Beast, magaganap ang isang serye ng mga pagbabago, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang bibig at isang kislap ng ghostly light ang dumaan habang ang Space Stone ay lumipad sa kanyang kamay. Hawak ang batong ito, nag-isip si Wang Lin sandali. Lumitaw ang mga alon at siya ay nawala ng walang bakas. Ang Space Stone ay nahulog sa lupa at nagtago sa ilalim ng mga damo. Sa puntong iyon, si Wang Lin ay lumitaw sa loob ng Space Stone. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa kakaibang batong ito gamit ang kanyang katawan. Ang espasyo na pinili niya ay isa sa mga hindi mabilang na espasyo na hindi naiiba sa tunay na mundo. Hindi ito malaki, tanging ilang daang libong kilometro lamang. May mga bundok, liwanag, at lupa, ngunit walang tubig. Ang lahat ng narito ay walang tubig. Mukhang tunay ngunit hindi pa kumpleto. Habang nakaupo sa loob ng Space Stone, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tiningnan ang paligid. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kanang kamay at isang asul na payong ang lumitaw. Lumipad ito sa hangin at dahan-daw ang pinalitan ng langit. Inilahad niya muli ang kanyang kanang kamay at ang gourd na may 30th million Dao Souls ay lumitaw. Nag-fuse ito sa lupa, dahilan upang mag-alog ito at maglabas ng mga alon ng Death Aura mula sa ilalim. Matapos mag-isip sandali, inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang gintong print na ibinigay sa kanya ni Zuan Luo ay lumitaw. Tiningnan ni Wang Lin ang print at huminga siya dito. Nagningning ito ng maliwanag at itinapon ni Wang Lin ito sa langit. Naging araw ito. Pagkatapos gawin lahat ito, kinuha ni Wang Lin ang ghostly sail na ginawa niya. Ang layag ay nagkawag at naging ulap sa mundong ito. Ang mga ulap na ito ay mukhang simple, ngunit maaari silang magbago sa kahit ano. Ang mga huling bagay na kinuha niya ay sina Yeezy at ang Mosquito King. Ang Mosquito King ay nagbago ng laki at nawala sa mga puting ulap. Bilang para kay Yeezy, siya ay nag-fuse sa lupa at natago ng aura ng lupa na nagmula sa 30 milyong Dao Soul sa ilalim ng lupa. Wala sa mundong ito ang karma, bulong ni Wang Lin habang nakaupo. Isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang karma essence ay nag-condense sa isang lumsword at nawala sa mundo. Gayon din ang buhay at kamatayan, tunay at mali, habang bumubulong si Wang Lin, dalawang essence ang lumipad palabas, bumuo ng dalawang long swords, at nawala.
Gayon din ang pagpatay at restriction, isang nakakatakot na killing intent ang lumitaw, at ang mga ulap ay naging madilim. Pamatak ang itim na nyebe at ang bawat snowflake ay naglalaman ng essence ng restriction. Agad na natakpan ng isang manipis na layer ng itim na nyebe ang lupa. Gayon din ang apoy, kidlat, tubig, ibinangon ni Wang Lin ang kanyang braso at tumayo. Ang apoy ay nag-alab sa kanyang kaliwang mata at ang kidlat ay kumislap sa kanyang kanang mata. Ang dagat ng apoy ay naging espada, at ang espada ay naging isang bulkan. Ang kidlat ay naging espada rin, at ang espada ay naging dagat ng kidlat. Ang dagat na ito ay hindi gawa sa tubig kundi sa mga kidlat. Matapos gawin ang lahat ng ito, inihagis ni Wang Lin ang kanyang manggas at nawala sa lugar na iyon. Ang malambot na ghostly light ay nagmula sa lugar kung saan nahulog ang Space Stone sa Extreme Sky Prairie. Lumitaw si Wang Lin at kinuha ang Space Stone, pagkatapos ay tiningnan niya ang malayo. Ang larangan ng pagpatay ay handa na, kailangan na lamang niyang gilingin ang kalaban gamit ang puwersa. Batay sa Divine Sense na iniwan niya, ang compass ay malapit ng masira. Sa likod ng compass, ang dalawang mid-stage Void Tribulant Old Monsters ay malapit ng makahabol. Malayo sa likod ng dalawang matatandang nilalang, ang dalawang early-stage Void Tribulant Cultivators ay nagmamadali ring makarating. Dahan-daang naglakad si Wang Lin patungo sa harap at ang mga ripples ay umalingongaw, ngunit hindi siya sumanib sa mundo upang umalis. Naghihintay pa rin siya. Isang hininga, dalawang hininga, tatlong hininga, hanggang sa ika-19 na hininga, nang tiyak na naramdaman ni Wang Lin ang pagkasira ng compass. Ang Origin Soul sa loob nito ay namatay at ang bakas ng Divine Sense na iniwan niya doon ay nawasak din. Narinig niyang malabnaw ang dalawang galit na sigaw mula sa naiwang Divine Sense. Walang awang humakbang si Wang Lin at siya ay nawala. Kabanata 1865 na Trap. Lumipad si Shu Dekai papalayo sa Extreme Sky Prairie, dala ang lungkot. Sa kanyang laban kay Wang Lin, nawala niya ang kanyang Heavenly Dao, isang bagay na mahirap tanggapin. Ang koneksyon niya sa Heavenly Dao ay naputol ng kanyang makain, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang Origin Soul ay napakahina, at kakailanganin niya ng oras upang makabawi. Wang Lin, tiyak na mamamatay ka. May dalawang mid-stage Void Tribulant Cultivators na humahabol sa iyo, gusto kong makita kung paano ka makakaligtas. Ipinangako din ni Elder Zhang na kapag nahuli ka, ibibigay ka niya sa akin ng ilang araw. Tiyak na maghahangad ka ng kamatayan. Ang galit ni Shu Dekai kay Wang Lin ay dulot ng pagkawala ng kanyang Heavenly Dao. Habang mas sumasakit ang kanyang puso para sa Heavenly Dao, lalo siyang naging mapaghiganti kay Wang Lin. Habang lumilipad, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin siya sa malayo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mga alon na nagmumula sa distansya. Nang tumingin siya sa mga alon, agad niyang nakita si Wang Lin na lumabas mula sa kawalan, nagbago ng direksyon, at umalis. Kitang-kita niya na napansin ni Wang Lin siya, at ang ekspresyon sa mukha ni Wang Lin ay nagbago bago siya nagmadali at bumilis. Nagkaroon ng mga ripple sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin. Malinaw na nais niyang umalis gamit ang kakaibang pamamaraang ito. Wang Lin. Hindi siya nandyan, kundi dito. Nabigla si Shu Dekai habang pinapanood niyang mabilis na umalis si Wang Lin. Dahil kayang maglaho ni Wang Lin gamit ang kakaibang pamamaraang iyon, wala siyang oras upang mag-isip at agad siyang humabol. Pwede kang dumaan sa kahit anong daan, ngunit dumaan ka pa sa harap ko. Wang Lin, masamang swerte mo na humantong ka sa iyong kamatayan. Hiningi ni Shu Dekai, sabay ngumisi at mabilis na humabol kay Wang Lin, papalapit na ang distansya. Ganap siyang nakatutok kay Wang Lin, at inscan niya ang paligid gamit ang kanyang Divine Sense. Wala siyang nakita, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Ngunit pagkaraan ng 10,000 talampakan, bigla siyang nawala. Parang nabangga siya sa isang hindi nakikitang spatial rift at bigla siyang nawala. Sa sandaling nawala siya, mabilis na lumapit si Wang Lin at nawala rin. Ang Space Stone na iniwan ni Wang Lin ay nanatiling nakahulog sa damo sa ibaba. Natakpan ito ng putik. Nawawala si Shu Dekai. Sa sandaling nawala siya, biglang nagbukas ang mata ng early-stage Void Tribulant na babae sa gilid ng prairie. Nagbago ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ng compass sa harap niya, at naramdaman ang pagkakaroon ng mga balahibo sa kanyang katawan. Nakita niyang biglang nawala ang tuldok na kumakatawan kay Shu Dekai. Ito, agad na naging mapatla ang mukha ng babae at puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Hindi siya nag-atubiling ipasa ang balitang ito gamit ang isang espesyal na paraan sa tatlong Void Tribulant Cultivators sa Extreme Sky Prairie. Ang ekspresyon ng dalawang mid-stage Void Tribulant Cultivators ay nagbago at naging madilim habang sila'y lumilipad. Pareho nilang hinabol ang compass ngunit natuklasan nilang sila'y naloko.
Sobrang galit nila ngunit wala silang mailabas na puot. Habang lumilipad sila, nagbago ang kanilang mga ekspresyon at tumigil sila sa ere nang matanggap ang mensaheng ipinadala sa kanila. Clear na sumusunod si Shudekay sa likuran at ngayon ay nawawala na siya. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki na tinawag na Zhang. Siya ay si Wang Lin. Ginamit niya ang compass upang maakit ang ating pansin, ngunit nagtago siya sa prairie at inambush si Shudekay. Lumuwa ang killing intent sa mata ng matandang lalaki na si Zhao. Habang napansin nila ito, naglaho ang mga ulap sa ibabaw ng prairie, at lumitaw ang sikat ng araw. Ngunit hindi tumigil ang ulan, bagkus ay naging mas malakas pa ito. Sa ilalim ng matinding ulan, isang makapal na itim na fog ang sumabog mula sa lupa at tinakpan ng buong prairie. Biglang tumingin ang mga matandang lalaki na sina Zhang at Zhao sa paligid. Isang hindi nakikitang presyon ang kumalat mula sa walang katapusang prairie. Ang early-stage void tribulant na babae, na malayo pa mula sa dalawang matandang lalaki, ay nayanig at tumigil sa ere. Sa pamamagitan ng espesyal na paraan ng komunikasyon ng mga Green Devil Continent Cultivators, natutunan niya ang pagkawala ni Shudekay. Kasabay nito, nakita niya ang fog na umaabot mula sa lupa na mabilis na bumalot sa buong mundo. Maririnig ang mga iyak mula sa loob ng fog. Sa loob ng fog, ang libu-libong cultivators mula sa ilalim ng mga palasyo ay naglunsad ng pangalawang pag-atake sa pangunguna ni Lu Wenran. Ang tatlong Void Tribulant Cultivators ay nagtatangkang makalabas ng fog, ngunit umalingaw ang boses ni Lu Wenran. Kasama, bakit ang pagmamadali mong umalis? Habang naririnig ang kanyang boses, ang lahat ng Void Tribulant Cultivators ay nagsimulang magtakbuhan palabas at nagsimula ang labanan. Sa gilid ng Extreme Sky Prairie, ang early-stage Void Tribulant na babae na may kontrol sa compass ay biglang nagbukas ng kanyang mata. Hindi nagatubiling pinaikot niya ang kanyang manggas at pinangunahan ng libu-libong Green Devil Continent Cultivators patungo sa prairie. Habang nagsisimula ang pangalawang labanan sa prairie, may isang karaniwang bato na hindi pinansin ng sinuman sa damuhan. Maraming espasyo sa loob ng batong ito. Sa sandaling ito, sa isa sa mga espasyong ito, isang laban sa isang Void Tribulant Cultivator ang nagaganap. Napasok si Shudekay sa espasyo sa loob ng Space Stone na itinakda ni Wang Lin. Nang siya ay magpakita, nalamig ang kanyang puso at alam niyang nahulog siya sa bitag ni Wang Lin. Ngunit mataas ang kanyang cultivation level, kaya't hindi siya nagpakita ng pagkabahala. Tumingala siya at nakita na ang kalangitan ay asul at ang araw ay ginto, ngunit ang lupa ay puno ng aura ng kamatayan. Sa malayo, may isang bulkan, at sa isa pang direksyon, isang dagat ng kidlat. May mga madilim na ulap sa asul na langit at umuulan ng itim na nyebe. Hindi matukoy kung gaano katagal na ang pagbagsak ng nyebe na natakpan na ang lupa ng mga patong-patong na nyebe. Wang Lin, lumabas ka. Bakit mo pinaglalaroan ako dito? Malungkot ang ekspresyon ni Shudekay habang tinitingnan ang paligid. Sa sandaling tumunog ang kanyang boses, lumitaw si Wang Lin mula sa isang ripple na nasa libu-libong talampakan sa harapan ni Shudekay. Nagsuot siya ng puti at malamig na tumitig kay Shudekay. Napakabilis ng iyong mga spell. Tingnan natin kung kaninong spell ang mas mabilis. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Karma. Sa sandaling bamulong ang salitang ito, ang mundo ay kumilos at isang espada ang lumitaw. Ang espada na ito ay kumakatawan sa karma essence ni Wang Lin. Halos sabay na ginamit ni Wang Lin ang spell, si Shudekay naman ay gumawa ng mga seal ng hindi nag-aalangan at milyon-milyong seal ang lumitaw upang bumuo ng isang pulang fog. Isang serye ng malungkot na sigaw ang narinig mula sa fog at daan-daang libong kaluluwa ang lumitaw. Sila ay nagsimulang sumugod, tinakpan ng langit. Si Shudekay ay umatras. Itinaas ang kanyang kaliwang kamay at muling gumawa ng mga seal. Humigit kumulang 7 milyong seal ang lumitaw at naging isang lance. Ang lance ay nag-ikot at naging ulo ng isang higanteng python na sumugod kasama ang dila nitong nakabukas. Kaagad pagkatapos nito, umatras si Shudekay ng 3 hakbang at itinaas ang kanyang mga kamay. Handa na siyang mag-cast ng isa pang spell. Napakabilis siya, ngunit ito na ang unang pagkakataon na hindi niya kayang makipagsabayan kay Wang Lin. Nang gamitin niya ang pangalawang spell, ang Karma Sword ni Wang Lin ay mabilis na lumipad papunta sa kanya, ngunit habang nagkakast siya ng ikatlong spell, ang True and False Sword ni Wang Lin ay lumitaw ng mas mabilis. Ang isang maikling sandali ay napakahalaga. Agad na lumapit ang Karma Sword sa mga kaluluwa. Tinadtad nito ang mga kaluluwa gamit ang misteryosong kapangyarihan ng karma at bigla ang sumabog ang lahat ng kaluluwa. Kasabay nito, ang buhay at kamatayan na espada ni Wang Lin ay lumapit at tinadtad ang higanteng python na nabuo mula sa spell ni Shudekay. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig habang ang python ay humiyaw ng kamatayan at ang buhay at kamatayan na espada ni Wang Lin ay bumagsak. Ngunit ang True and False Sword ay sumunod ng hindi mapapaniwala ang bilis, at sa sandaling iyon, hindi pa natatapos ni Shudekay ang kanyang ikatlong spell.
Ang True and False Sword ay bumagsak patungo sa dibdib ni Shudekai. Ang bilis nito ay labis at nagbago ang ekspresyon ni Shudekai. Agad siyang umatras at itinapon ang hindi kumpletong spell sa kanyang kamay patungo sa espada. Habang naririnig ang malalakas na tunog, ang True and False Sword ay bumagsak, ngunit si Shudekai rin ay nasaktan. Ang mukha niya ay naging mapatla habang umatras siya at itinaas ang kanang kamay upang gumawa ng mga seal. Ngunit paano niya haharapin si Wang Lin? Matapos magagambala ni Wang Lin ang pagcast ni Shudekai at dalhin siya sa patutunguhing patayan, kailangan niyang patayin si Shudekai at malaman ang sikreto ng mabilis na pagcast ng mga spell. Pagkatapos ng dalawang hakbang na pag-atras ni Shudekai, ipinakita ni Wang Lin ang isang matinding ekspresyon at tinuro ang harap. Fire Essence. Habang ang mga salita ay umalingaw, ang bulkan sa malayo ay pumutok at agad na teleported papalapit kay Shudekai, pinalibutan siya. Ang bulkan ay patuloy na sumabog at sa katawan ni Wang Lin na may Fire Essence, naging isang malakas na pag-atake ito. Thunder Essence. Nang masunggaban ni Wang Lin ang pagkakataon, hindi siya bibitaw ng madali. Habang ang mga salita ay umalingaw, ang bulkan na pumapalibot kay Shudekai ay muling teleported papasok sa malawak na dagat ng kidlat. Ang kulog ay rumagasa at ang kidlat ay tila nagngangalit habang libu-libong kidlat ang sumugod papunta sa bulkan. Isang malupit na pambubugbog ng kidlat at apoy ang nagsimula. Water Essence. Inikat ni Wang Lin ang kanyang manggas, pagkatapos ay kinagat ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo. Ang espasyong ito ay hindi kumpleto at kaya wala itong tubig, ngunit ginamit ni Wang Lin ang water essence na kinendense sa sariling dugo. Ang daraang iyon ay naging pulang water vapor at lumipad patungo sa Thunder Volcano. Sa sandaling bumagsak ang pulang water vapor, bumagsak ang apoy at sumabog ang kidlat. Ang pagsasanib ng tatlong essence ay lumikha ng pagkawasak. Sa sandaling ito, ang tatlong ethereal essences na nawala ay muling nag-form sa mga longsword at sumugod. Kabanata 1866 Parol. Buhay at kamatayan, karma, totoo at pekeng, apoy, tubig, kidlat. 6 na asensya ang nagtipon upang simulan ang pamamaslang na ito. Gumuguho ang bulkan, sumabog ang kidlat, at ang katas ng dugo at tubig ay naging gas. Ang tatlong ethereal essence swords ay sumugod habang ang sigaw ni Shudekai ay umabot sa kalangitan. Habang umuugong ang tunog ng pagsabog, natakpan si Shudekai ng liwanag habang siya'y dumudugo. Siya ay nasa isang masaklap na kalagayan, ang kanyang mukha ay mapatla habang siya'y umatras. May isang parol na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang liwanag na pumapaligid sa kanyang katawan ay nagmumula rito. Ang yaman na ito ang nagprotekta sa kanya, kaya't nasaktan lang siya at hindi namatay mula sa 6 na asensya. Mahirap patayin ang isang Void Tribulant Cultivator, at naranasan na ito ni Wang Lin. Nang makita niyang nakaligtas si Shudekai mula sa unang round ng atake, medyo nadismaya si Wang Lin, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Inaasahan na ito. Mas mahirap si Shudekai kaysa kay Liu Jiuan, kaya't hindi maaaring magbigay si Wang Lin ng pagkakataon upang makahinga si Shudekai. Kapag nagkaroon ng pagkakataon si Shudekai na gamitin ang kanyang nakakatakot na bilis sa pagcast ng spell, hindi kayang pigilan ito ni Wang Lin. Sa puntong iyon, ang larangan ng pamamaslang na ito ay hindi nakahanda upang patayin ang kalaban kundi ang sarili niya. Malinaw na ito kay Wang Lin, kaya't nang titigan ni Shudekai ang kakaibang lamp, agad niyang itinuro ang kanyang kamay. Ginamit ni Wang Lin ang stop spell kahit alam niyang magkakaroon siya ng malupit na backlash. Stop! Isang malakas na alon ang kumalat sa katawan ni Wang Lin. Malaki ang agwat ng kanilang cultivation levels, kaya't kailangan niyang magbayad ng malaking presyo upang pigilan si Shudekai. Sa sandaling iyon, dumudugo siya ngunit naging mas matindi ang kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng stop spell, habang itinataas ni Shudekai ang kanyang kanang kamay, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Bahagya niyang naramdaman ng walang katapusang mga sinulid na bumabalot sa kanya mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa kanyang katawan upang limitahan ang kanyang galaw. Pati ang parol sa ibabaw ng kanyang ulo ay kumupas. Pati ang koneksyon nito kay Shudekai ay naputol ng stop spell. Gayunpaman, mas mataas ang cultivation level ni Shudekai kaysa kay Wang Lin, kaya't ang stop spell ay nakapagpatigil lang sa kanya sandali. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon si Wang Lin ng pagkakataon upang ma-interrupt ang pagcast ni Shudekai at ang kanyang pagtutol, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon upang ilunsad ang pangalawang round ng atake. Sa sandaling nagsalita si Wang Lin, itinaas niya ang kanyang manggas at ang hindi mabilang na itim na snowflakes ay tila hinaplos ng isang matinding hangin patungo kay Shudekai. Pati ang madilim na snow sa lupa ay tinangay ng hangin patungo kay Shudekai. Ang itim na snow na ito ay binuo mula sa restriction essence ni Wang Lin, at bawat snowflake ay naglalaman ng walang katapusang mga restriction. Sa sandaling ito, ang lahat ng snow sa mundo ay pinalibutan si Shudekai at inilunsad ang isang pagsalakay. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Biglang nakabawi si Shudekai. Kumunat ang kanyang mga mata at puno ng takot. Anong klaseng spell ito?
Kaya nitong pigilin ang lahat ng aking galaw at layunin. Pati ang karamihan sa aking mga iniisip ay na-freeze. Hindi ko pa nakita ang spell na ito. Nang makuha niya ang kanyang galaw, agad siyang umatras at itinaas ang kanyang kanang kamay. Stop! Ang sigaw ni Wang Lin ay sumabay at muli niyang itinuro ang kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, dumudugo si Wang Lin at ang kanyang mukha ay mapat na ngunit puno ng galit. Si Shu Dekai, nakakabawi lang ng kalayaan, ay muling natigil. Sa unang pagkakataon, takot ang makikita sa kanyang mga mata. Itim na snow ang bumagsak mula sa madilim na mga ulap, at ang madilim na mga ulap ay nabuo mula sa ghostly sail ni Wang Lin. Ang dahilan kung bakit ang ghostly sail ay ang pinakamalakas na yaman ng Great Soul Sect ay dahil kaya nitong baliwalain ang cultivation level at guluhin ang isipan ng isang tao. Sa sandaling ito, ang madilim na mga ulap sa kalangitan ay umugang at mabilis na bumaba upang bumuo ng isang babae sa puti. Ang babae ay umiiyak. Ang tunog ng kanyang pagiyak ay tumusok sa puso at nagpapadilim ng balat. Ang babae ay hindi tao, kundi isang multo. Sa sandaling ito, tinawag ni Wang Lin ang multo na naging tao. Nang makuha ni Shu Dekai ang kanyang kalayaan, nakita niyang ang madilim na mga ulap ay naging babae sa puti. Ang imahe ng babae sa puti ay pumasok din sa kanyang isipan. Naging malabo ang mga mata ni Shu Dekai. Sa sandaling ito, inihagis ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang lupa ay umugang. Ang 30 milyong daw souls na nagsanib sa lupa ay damaloy palabas na parang mga itim na usok patungo kay Shu Dekai. Mabilis, ang 30 milyong daw souls ay dinala ang katawan ni Shu Dekai na tinakto ng itim na snow patungo sa kalangitan. Ang asul na langit ay parang asul na payong ni Wang Lin. Hindi lang ito isang malakas na depensa, kundi kaya rin itong maglunsad ng malakas na atake. Mula sa malayo, mukhang dinala ang katawan ni Shu Dekai sa kalangitan tulad ng isang meteor. Nang siya ay malapit na sa asul na langit, sumigaw si Wang Lin. Patayin! Ang malalakas na ugong ay umabot sa buong mundo habang ang asul na langit ay bumagsak at ang 30 milyong daw souls ay sumugod. Lahat ng puwersang ito ay nagpunta kay Shu Dekai na nasa gitna. Kasabay nito, ang iyak ng babae sa puti ay nagdala kay Shu Dekai sa isang panaginip. Wala ng oras si Wang Lin upang makita ang resulta. Ang mga early-stage void tribulant cultivators ay mahirap patayin. Ang mga ganitong tao ay kilalang kilala, at ang pakikipaglaban sa kanila ay nangangahulugang hindi ka maaaring mag-relax kahit sandali. Ang tunay na katawan ng fire essence ni Wang Lin ay lumitaw sa likod niya at itinuro ang kalangitan. 7-colored spell. Habang umuugong ang kanyang mga salita, ang mundo ay napuno ng 7 kulay na liwanag. Ang 7 kulay na liwanag ay naging 2 lance, at ang nasa likod ay natakpan ng apoy. Isa-isang sumabog ito patungo kay Shu Dekai sa bumagsak na kalangitan. War Spirit Print. Malupit ang tinig ni Wang Lin habang itinulak ang kanyang palad patungo sa kalangitan. Lumitaw ang isang higanting marka ng palad at isang pang-apoy na marka ng palad. Pareho nilang tinungo si Shu Dekai. Realm Burning Umbrella. Sumigaw si Wang Lin at parehong inilipat ang kanyang mga kamay, bumuo ng hindi mabilang na mga restriction. Isang malaking, bukas na, sinaunang payong na apoy ang lumitaw, at sa likod nito, isa pang payong ang lumitaw. Sabay-sabay silang nagsara, naglalabas ng dobleng lakas ng pagkawasak ng apoy. Tawagin ang hangin, ipag-utos ang ulan. Magic Arsenal. Lands Collapse, Mountains Crumble. Dark Moon, Clear Skies. Ginamit ni Wang Lin ang halos lahat ng spell na alam niya. Habang gumagawa ng mga seal ang kanyang mga kamay, ginamit niya ang Dark Moon, Clear Skies ni Bai Fan. Biglang lumitaw ang isang madilim na buwan sa kalangitan. Mahihirapan makilala ang isa pang madilim na buwan na nakatago sa likod ng unang buwan. Ito ay isang dobleng buwan. Ang malalakas na tunog ay umabot sa buong mundo habang ang isang malungkot na sigaw ay umabot. Sa ilalim ng bumagsak na itim na snow, ang 27 kulay na lance ay dumaan sa kalangitan. Ang War Spirit Prince ay bumaba rin, at sa huli, ang 2 madilim na buwan ay ipinako sa katawan ni Shu Dekai. Dumudugo si Shu Dekai at ang kanyang kanang kamay ay sumabog. Mukha siyang isang tuyong lamp na langis at malubha ang kanyang mga sugat. Kung hindi dahil sa parol sa ibabaw ng kanyang ulo, tiyak na namatay siya sa pangalawang round ng atake na inihanda ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang apoy sa parol sa ibabaw ng kanyang ulo ay kumislap na parang malapit ng maapoy. Ang mga mata ni Shu Dekai ay puno ng matinding takot nang maramdaman ang banta ng kamatayan na bumabalot sa kanya. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hanggat may pagkakataon ako. Ang mga damit ni Shu Dekai ay tinadtad ng dugo. Puno ng takot at kabaliwan ang kanyang mga mata habang umatras siya. Isang hakbang, 2 hakbang, at malapit nang gawin ang 3 hakbang. Stop! Inilagay din ni Wang Lin ang lahat sa laro. Dumudugo siya at ginamit ang stop spell sa 3 pagkakataon. Nangyijig ang katawan ni Shu Dekai at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo.
Nagsimula na si Wang Lin sa pangatlong round ng atake. Si Wang Lin ay sumugod patungo kay Shu Dekay na malubha na ang sugat. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa ilalim ng lupa. Ang mabagsik na Easy Puppet na nawalan ng isang braso ay sumugod kay Shu Dekay. Pagkatapos nito, lumitaw ang Mosquito Beast at sumugod kay Shu Dekay gamit ang buong bilis. Ito ang pangatlong round ng atake ni Wang Lin at ang pagkakataon upang patayin si Shu Dekay. Tatlong direksyon, tatlong pinagkukunan ng atake ang nagtipon na may Shu Dekay bilang sentro. Si Easy ang unang sumugod, at ipinakita ang isang mabagsik na ngiti. Itinaas nito ang natitirang braso at kumayad patungo kay Shu Dekay. Sa kanyang early stage Void Tribulant Cultivation, nakapinsala siya sa mahinang katawan ni Shu Dekay. Si Shu Dekay ay sumigaw ng malupit. Ang kanyang katawan ay nakakabawi lamang ng ilang sandali, ngunit sumabog ito. Tila hindi kayanin ng kanyang katawan ang tinamong suntok mula kay Easy. Agad na lumipad ang Origin Soul ni Shu Dekay na may kasamang parol. Ngunit ang Mosquito King ay handa na. Sa sandaling ito, sumugod ito at tinusok ang Origin Soul ni Shu Dekay gamit ang bibig nito at inihinga siya. Ang mga sigaw ni Shu Dekay ay lumakas. Kung hindi dahil sa parol na itinulak ang Mosquito King, tiyak na natunaw siya ng buo. Habang kumalat ang liwanag mula sa parol, si Easy ay napaligiran ng liwanag. Ang katawan nito ay naglabas ng itim na usok, ngunit hindi ito pinatigil ng sakit. Sa halip, naging mas mabagsik ito at hindi pinansin ang sakit habang kumayad ng kamay. Ang Origin Soul ni Shu Dekay ay muling sumigaw ng malupit. Siya ay naging mas mahina. Sa puntong ito, nagsara si Wang Lin. Si Shu Dekay ay tinamaan ng malubhang sugat. Ang kanyang katawan ay bumagsak at ang kanyang Origin Soul ay malapit ng mapawi. Kung hindi dahil sa proteksyon ng hindi kilalang Magical Lantern, sigurado siyang patay na. Ngunit ang parol na ito ay sobrang kakaiba. Upang patayin si Shu Dekay, kailangan ni Wang Lin na putulin ang koneksyon nito sa lantern. Nagsara si Wang Lin at nagkaroon ng isang kilig na daloy ng dugo habang kinuha ang dugo espada. Ibinaba niya ang dugo espada sa ulo ni Shu Dekay. Kabanata 1867 Mabilis na art ng pagbabayad. Isang kisap ng liwanag ng dugo. Ang pagputol na ito ay naglalaman ng buong kultibasyon ni Wang Lin at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan mula sa Ancient Dao ng walang pag-aatubili. Sa celestial na lupain ng Immortal Astral Continent, labis na maingat si Wang Lin sa paggamit ng kanyang kapangyarihan mula sa Ancient Dao. Ayaw niyang madami ang makakakilala sa kanya, dahil magdudulot ito ng hirap sa kanyang paggalaw dito. Sa huli, mula sa kanyang mga ugat, siya ay kabilang sa Ancient Dao at hindi sa mga celestial. Kailangan niyang mag-ingat sa mga celestial na lugar. Ngunit sa loob ng Space Stone na ito, hindi na niya kailangang mag-alala. Habang pabagsak ang espada, isang dambuhalang anino mula sa Ancient Dao ang lumitaw sa likod niya. Ang aninong ito ay nakasuot ng armor at naglalabas ng isang sinaunang aura. Bumulusok ang liwanag ng dugo habang mabilis na pinutol ni Wang Lin ang espasyo sa pagitan ng lantern at ulo ni Shu Dekay. Ang Origin Soul ni Shu Dekay ay umubo at bumuga ng isang malaking bahagi ng Origin Essence at nalanta ang kanyang Origin Soul. Ang lantern sa ibabaw ng kanyang ulo ay tinamaan ng malupit na puwersa at tinulak palayo. Agad na nawala ang apoy sa loob nito. Hindi ko matanggap. Ang pinahina na Origin Soul ni Shu Dekay ay naglabas ng isang huling sigaw habang hinagod ni Wang Lin ang kanyang manggas upang simulan ang huling round ng malupit na pag-atake. Pagkatapos nito, inilagay ni Wang Lin ang Origin Soul ni Shu Dekay sa kanyang storage space. Matapos magawa ang lahat ng ito, nanginginig ang katawan ni Wang Lin at Damyugo. Bumulusok siya mula sa langit at agad na umupo, isinara ang kanyang mga mata upang mag-adjust. Ang Mosquito King ay paikot-ikot sa lugar at laging alerto. Samantalang si Easy, ang galaw nito ay kakaiba at mabilis na sumugod palayo. Nang bumalik, hawak-hawak nito ang isang braso. Ang braso ay puno ng dugo, at ito ay braso ni Shu Dekay. Habang tinitingnan nito, ang mga mata ni Easy ay puno ng kalituhan, ngunit mabilis na lumabas ang fog mula sa katawan nito at tinakpan siya. Sa isang kisap ng mata, 3 araw ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, walang tigil na binantayan ng Mosquito King si Wang Lin. Tahimik ang lahat at walang anumang pagbabago. Nang malapit na magtapos ang 3 araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Siya ay labis na pagod. Napatay niya ang 2 early-stage Void Tribulant Cultivator sa isang maikling panahon, kaya't labis ang kanyang pagkapagod. 2 na, kailangan ko pa ng 8. Itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay at inabot ang walang laman na espasyo. Isang ulo ang mabilis na lumipad patungo sa kanyang kamay. Ang ulo ay kay Shu Dekay. Ang mga mata nitong walang kaluluwa ay puno ng walang katapusang takot at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos titigan ng ulo ni Shu Dekay ng ilang sandali, inilagay ni Wang Lin ito kasama ang ulo ni Liu Jiwan. Napakakakaibang kayaman ng lantern na ito. Pinag-isipan ni Wang Lin habang tinitingnan ng malayo at hinagod ang kanyang manggas.
Lumipad patungo sa kanya ang lantern na nawalang apoy at dahan-daang lumutang sa harap niya. Habang tinitingnan ito, dumura si Wang Lin ng isang bahagi ng essence energy sa paligid ng lantern at dahan-daang pinino ito. Ang apoy sa loob ng lantern ay muling sumak at nagbigay ng banayad na liwanag. Sa pamamagitan ng restriction essence ni Wang Lin, ganap niyang naunawaan ang kayamanang ito. Isang simpleng proteksyon na kayamanan ito. Wala itong kakayahan sa pag-atake, ngunit ang proteksyon nito ay napakalakas. Habang ang apoy sa loob ng lantern ay hindi maapoy, hindi mamamatay ang Origin Soul ng gumagamit. Maaari pa nitong pakainin ang Origin Soul upang palakasin ito. Para itong pagpapakain ng mga pills sa Origin Soul upang unti-unting palakasin ito. Kung ito ay pinino at ipinagtaguyod upang protektahan ang Origin Soul ng isang tao, ang banayad na liwanag nito ay maaaring magbigay ng karagdagang layer ng proteksyon sa katawan ng gumagamit. Kung hindi dahil dito, mahihirapan si Shodekai na makaligtas sa ikalawang round ng atake. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at nilunok ang lantern. Lumitaw ang lantern sa tabi ng kanyang Origin Soul at pagkatapos, ang katawan ni Wang Lin ay tinakpan ng isang banayad na liwanag ng kandila. Isang mainit na pakiramdam ang sumak sa isipan ni Wang Lin. Huminga siya ng malalim at ang mga mata niya ay punong-puno ng kasiyahan. Ang laban na ito ay sulit. Ang pinakamahalaga ay ang sikreto kung paano siya makapag-cast ng spells ng mabilis. Kung matutunan ko ito, tiyak na lalaki ang aking lakas. Nakipaglaban si Wang Lin kay Shodekai, kaya alam niyang gaano katindi ang bilis ng pag-cast nito. Sa ganitong bilis ng casting, hanggat may pagkakataon siya, maaaring mailagay ang kalaban sa isang kalagayan kung saan hindi siya makakalaban, pinapaligiran siya ng spells nang walang pagkakataon na makabalik. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hinagod ang kanyang kanang kamay. Ang labis na sugatang Origin Soul ni Shodekai ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga mata ng Origin Soul nito ay nakapikit, na parabang nasa koma ito. Lumiit ito at naging kasing laki lamang ng 3 pulgada. Tahimik itong nakahiga sa palad ni Wang Lin. Simula sa Origin Soul na ito, walang kalaban-laban na piniga ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Habang pinipiga ang kanyang kamay, ginamit niya ang Soul Search Spell. Sa totoo lang, mahirap gamitin ang Soul Search Spell kapag malaki ang agwat ng kanilang cultivation level. Tanging sa pamamagitan ng pagiging labis na sugatan ni Shodekai ay naging malaya si Wang Lin sa paggamit ng spell. Lahat ng mga alaala ni Shodekai ay na-search ni Wang Lin nang walang anumang kalabanan. Makalipas ang 3 oras, naisip ni Wang Lin ang mga sagot. Si Shodekai ay nabuhay ng matagal, kaya't para makahanap ng partikular na spell sa kanyang alaala, kinakailangan ng ilang oras. 3 oras ang lumipas. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan. Rapid Spell Art. Napansin ni Wang Lin, ang batang Shodekai ay nakatagpo ng malaking swerte sa kanyang buhay. Isang meteorite ang nahulog mula sa langit at natagpuan niya ang isang komplikadong ukit. Pagkatapos mag-practice nito, nakuha niya ang nakakatakot na bilis sa pag-cast. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang palad. Ang Origin Soul ni Shodekai ay nanginginig at nagsimulang dahan-daang maglaho, na parang kayang bumagsak anumang oras. Ngunit makalipas ang ilang sandali, hindi ito bumagsak o naglaho. Sa halip, isang kisap ng ghostly light ang kumikislap at puno ng matinding galit. Ang galit na ito ay nagmula sa hindi pagtanggap ni Shodekai bago siya namatay. Ngunit ang nagpasikip sa mga mata ni Wang Lin ay ang galit na ito na umabot sa isang tiyak na punto at pagkatapos ay dahan-daang hamina hanggang sa mapanatili ang isang partikular na antas. Ang Origin Soul ni Shodekai ay hindi na naglaho at dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata. Ang sandaling nagbukas ang mga mata nito at nakita ang mga mata ni Wang Lin, naramdaman ni Wang Lin na parang ang kanyang isip ay dumagundong at siya'y napako. Ang Origin Soul ni Shodekai na nasa kanyang palad ay mabilis na lumipad palayo. Ngunit agad ding nakabawi si Wang Lin, at ang mga mata niya ay nagningning ng kakaibang liwanag kasabay ng hindi paniniwala. Isang Ghost Soul ang lumitaw. Si Wang Lin ay nag-aral ng multi-layered illusion spell, kaya mayroon siyang mahusay na pagkaunawa sa mga Ghost Souls at kung paano ito nabubuo. Wala itong kinalaman sa cultivation at labis itong bihira. Ang tanging paraan upang makagawa nito ay gamit ang pamamaraan ng Great Soul Sect, ngunit ang kalidad nito ay magiging mababa. Sa pinakamataas, makakagawa lamang sila ng medium quality ghost sales. Naunawaan ni Wang Lin na ang isang patay na tao o hayop na makakabuo ng sariling ghost soul ay isang malaking swerte para sa mga nag-aaral ng multi-layered illusion spell. Pabilis ang tibok ng puso ni Wang Lin. Ang biglaang sorpresa ay nagbigay ng pagkabigla sa kanya, at agad niyang hinabol ang ghost soul na nabuo ni Shodekai. Isang hindi maipaliwanag na kasiyahan ng damaloy sa kanyang katawan. Isang simpleng ghost soul ay hindi makakatakas kay Wang Lin. Pinatay pa niya ito ng buhay pa, kaya tiyak na hindi siya matatakot dito ngayong patay na ito. Agad na bumalik si Wang Lin, at hawak sa kamay ang isang struggling ghost soul.
Ipinagtaguyod ni Wang Lin ang Ghost Soul sa kanyang storage space. Malaki ang magiging gamit nito sa kanya. Matapos gawin ang lahat ng ito, huminga ng malalim si Wang Lin at tahimik na pinag-aralan ang rapid spell art na nakuha mula sa alaala ni Shu Dekai. Ang art na ito ay naglalakad sa isang matinding landas at nagpapahintulot sa isang tao na mag-cast ng spell sa nakakatakot na bilis. Ang susi ay ang pagbukas ng siyam na spell veins sa katawan ng isang tao. Ang bawat spell vein ay magpapabilis sa bilis ng pag-cast ng spells. Si Shu Dekai ay nakapagbukas na ng 7 spell veins. Ang tinatawag na spell vein ay ang pangalan na ginagamit sa rapid spell arts. Sa totoo lang, isang espesyal na pamamaraan ito na may gastos sa pagsil upang mapabilis ang rate ng pag-cast ng spells. Silang ng origin soul ng isang cultivator sa katawan upang lumikha ng isang vortex. Bakit pakiramdam ko ay parang kahawig ito sa ilan sa mga spells ng Ancient Clan? Nang pinag-aaralan ni Wang Lin ang rapid spell art, pumasok sa isip niya ang ideyang ito. Habang patuloy na tinitingnan ito, lalong lamilinaw ang kanyang ideya. Sa huli, natanto niyang ang art na ito ay hindi exclusive para sa mga cultivator spells. Kung gagamitin ito sa katawan ng Ancient Clan, magiging mas nakakatakot pa. Sayang, wala akong extrang origin souls. Isinumpa ni Wang Lin habang sinusuri ang rapid spell art at ganap itong nauunawaan. Tumayo siya at hinagod ang kanyang kanang kamay. Ang lupa ay yumanig at isang gourd ang nahulog sa kanyang kamay. Karamihan sa 30 milyong Dao souls ay naruroon pa. Hindi ito masyadong nalugi. Ipinagtaguyod din ni Wang Lin ang asul na payong mula sa langit, pati na rin ang Mosquito King. Ang Yi na fusion sa braso ni Shu Dekai ay ipinasok din sa storage space ni Wang Lin. Matapos magawa ang lahat ng ito, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang pahayag ng malamig na galit. Panahon na para bumalik. Ang katawan niya ay kumisap at naglaho mula sa sirang espasyong ito. Ilang araw ang lumipas, ngunit patuloy pa rin kumakalat ang matinding killing intent sa Extreme Sky Prairie. Ang mga cultivators na nakaligtas ay may mataas na level ng cultivation, kaya't mas mahirap silang patayin, at ang pagpatay ay tumagal ng mas matagal. Sa loob ng fog, ang mga ordinaryong cultivators ay halos mababaliw na sa pagkapuno ng dugo habang sila'y nagkakast ng iba't ibang spell sa loob ng fog. Ang dalawang mid-stage Void Tribulant cultivators ay nakipaglaban sa pinagsamang atake ni Lu Wenran at ilang early-stage Void Tribulant cultivators. Hindi kalayuan, ang natitirang dalawang babae na early-stage Void Tribulant cultivators mula sa Green Devil Continent ay nakikipaglaban sa mga elders ng Great Soul Sect, sina Yan Lu at Shu Dong. Ang kapangyarihan ng Green Devil Continent ay labis na nabawasan matapos mawalan ng dalawang early-stage Void Tribulant cultivators. Ang presyon sa dalawang mid-stage Void Tribulant Old Monsters ay naging mas matindi, dahil kailangan nilang harapin ang mas maraming tao. Ilang araw pa, ang dalawang mid-stage Void Tribulant Old Monsters ay lumala ang kalagayan. Halos hindi na nila kayang magpatuloy. Kabanata 1868 Zhang Daozang. Ang pamamaslang na ito ay hindi kasing dami ng mga cultivator tulad noong unang pagkakataon, kaya't hindi gaanong kalaki ang saklaw ng labanan, ilang daang kilometro lamang. Mga 100,000 kilometro mula sa lugar ng labanan, ang lugar ay nananatiling puno ng fog. Isang bato ang nakahiga sa putik at mga damo. Sa mga sandaling iyon, isang kumikislap ng liwanag ang sumak at nagpakita ang katawan ni Wang Lin. Madilim ang langit, tinakpan ng fog. Ang ulan mula ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ngunit bahagyang haminana. Puno ito ng halumigmig dahil sa pagsanib ng ulan at fog. Kinuha ni Wang Lin ang Space Stone at inilagay ito sa kanyang storage space. Tumingin si Wang Lin sa malayo at isang kisap ng malamig na ningning ang sumak sa kanyang mga mata. Kapag pumasok ako sa Space Stone, mananatili itong nasa parehong lugar. Delikado ito, at maliban kung kinakailangan, mabuting huwag ko nang gamitin ito muli. Nag-flash ang katawan ni Wang Lin at ang mga alon ng enerhiya ay sumabay sa kanyang paglipad hanggang sa siya ay nawala. Nang siya ay muling magpakita, siya ay nasa labas ng battlefield. Dito, naramdaman niya ang mga pagbabago sa mga spell at naamoy ang banayad na amoy ng kamatayan. Hanggat may mga malalaking laban, tiyak na maraming mamamatay sa magkabilang panig. Napagod na si Wang Lin sa ganitong uri ng laban at hindi nais na makialam. Wala siyang nararamdamang pananibik na magtangkang sumigaw ng, "Hindi tayo umatras sa laban, mga cultivator tulad natin." Nandito lamang siya upang tuparin ang 3 kondisyon na itinakda ni Old Ancestor Green Bull bilang pasasalamat sa 3 regalo ng Great Soul Sect. Ito ang karakter ni Wang Lin. Ipinagpapasalamat niya ang kabutihan na ipinakita sa kanya. Hindi magandang laban ang makipaglaban sa mga Void Tribulant cultivators, pero kung may isa sa kanila na malubhang masaktan, baka magkabilog ako. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang katawan niya ay naging usok habang papalapit siya sa labanan. Habang lumalapit, tumindi ang mga alon ng spell at naging mas matindi ang aura ng kamatayan. Naririnig na rin niya ang tunog ng mga yaman at spells na nagsasalpukan.
Ang battlefield na ito ay magandang lugar upang makuha ang Origin Souls at ilagay sa aking katawan para sa Rapid Spell Art. Habang patuloy na lumalapit si Wang Lin, hindi nagtagal at pumasok siya sa battlefield. Malalakas na tunog ng kidlat at mga alon ng spells ang naririnig mula sa lahat ng direksyon, kasama na ang mga makukulay na alon ng liwanag. Noong una, may 6 hanggang 7,000 cultivator mula sa magkabilang panig, ngunit ngayon ay wala nang mahigit sa 4,000 na natira. Puno ng dugo ang kanilang mga mata habang nakikipaglaban sila ng brutal. Nakita ni Wang Lin ang mga cultivator mula sa Green Devil Continent na namatay at ang mga cultivator mula sa Heavenly Bull Continent na namatay, ngunit hindi siya kumilos. Ayaw niyang makialam sa pamamaslang na ito. Sa kanyang pananaw, pareho lang ang Heavenly Bull Continent at Green Devil Continent. Wala silang pagkakaiba. Sa isang kisap ng mata, dumiretso si Wang Lin papunta sa kailaliman ng battlefield. Hindi nagtagal, tumingin siya sa kanan. Sa fog, may 2 cultivator na naglalaban, at ang isa sa kanila ay nahaharap sa maraming delikadong sitwasyon. Ang matandang lalaki mula sa Green Devil Continent ay nasa mid-stage ng Arcane Void at ang kanyang mga atake ay brutal. Ito siya. Tumingin si Wang Lin sa cultivator na umatras. May naaalala siya tungkol sa kanya. Siya ang matandang lalaki na nakita sa Extreme Sky Prairie. Ang matandang lalaki ay nasa masamang kalagayan at mapatla ang mukha. Dumudugo ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay determinado. Matapos ang ilang saglit na pagmamasid, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at siya ay tumakbo papunta rito. Ang cultivator na humahabol sa matandang lalaki ay may malupit na ekspresyon at ipinalo ang kanyang mga braso. Ang 2 giganting ilusyon sa paligid niya ay humahabol sa matandang lalaki. Matagal na kitang tinatamaan, ngayon ay mamatay ka na. Itinaas ng cultivator ang kamay at itinutok ito pasulong. Ang 2 malaking ilusyon ay pabilisin at malapit nang makahabol sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nagbuntong hininga. Medyo nakikita na niya ang buhay at kamatayan. Marami na siyang kaibigan ang namatay sa laban na ito, at ngayon, siya naman ang oras. May kaunting kalungkutan sa kanyang puso, ngunit higit pa, naramdaman niyang magaan ang loob. Gayunpaman, imposibleng mamatay siya nang walang laban. Isang kisap ng lamig ang sumak habang siya ay naghanda upang magpasabog ng sarili. Ito ang huling bagay na magagawa niya para sa kanyang bayan bago mamatay bilang isang cultivator mula sa Heavenly Bull Continent. Ang matandang ito ay ipinanganak sa Heavenly Bull Continent. Lahat ng aking cultivation ay mula sa Heavenly Bull Continent, at ngayon ay ibabalik ko ang lahat sa Heavenly Bull Continent. Wala akong pagsisisi. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kalmado habang siya ay lumingon. Ngunit habang siya ay malapit ng magpasabog, kumunat ang kanyang mga mata nang makita ang isang anino na lumitaw sa pagitan niya at ng cultivator na humahabol sa kanya. Ito ay isang figure na may puting buhok na nakasuot ng puti. Tahimik na nagpakita si Wang Lin at ipinasok ang kanyang kamay ng walang hirap. Ang fog sa paligid ay yumalulong, at ang 2 ilusyon ay nayanig at biglang gumuho. Ang pagguho ng 2 ilusyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ng cultivator mula sa Green Devil Continent. Hindi dahil sa hindi matalo ang spell niya, kundi dahil sa madaling pagwasak ng kalaban ay nangangahulugang isa lamang ang ibig sabihin nito. Sa pinakamahina, ang taong ito ay isang Void Tribulant Cultivator. Mabilis na pumasok sa isip ng cultivator mula sa Green Devil Continent at nalamang siya'y napatigil. Agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan at nagtatangkang tumakas mula sa lugar na iyon. Nagbuga si Wang Lin ng malamig na hininga at isang hakbang lamang ang ginawa niya. Lumitaw siya ng ilang libong talampakan ng layo sa harap ng cultivator mula sa Green Devil Continent. Ang kanyang palad ay bumagsak tulad ng bundok, at wala nang pagkakataon ng cultivator na makapalag sa isang kamay na nakatapat sa kanyang ulo. Nag-collapse ang cultivator at nagwasak sa piraso. Ang origin soul nito ay napapalibutan ng isang puwersa at hinayla mula sa nabasag na katawan. Mabilis na nilagyan ni Wang Lin ng mga seals ang origin soul at pinindot ito sa kanyang dibdib. Naubos ang origin soul, ngunit isang vortex ang lumitaw sa katawan ni Wang Lin. Ang vortex na ito ay simula ng spell vein na binuksan ni Wang Lin ayon sa Rapid Spell Art. Lahat ng ito ay nangyari ng mabilis at natapos sa isang kisap ng mata. Ang matandang lalaki ay tumaas ang mga mata sa gulat habang pinapanood si Wang Lin na maglaho. Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Ito ang elder ng Great Soul Sect. Nakita ng matandang lalaki si Wang Lin sa ilalim ng palasyo at nakilala siya. Gayunpaman, habang tinitingnan ang mahabang puting buhok ni Wang Lin, puting damit, at malamig na aura, naisip ng matandang lalaki na nakatagpo siya kay Wang Lin noon pa man. Patuloy na naglakbay si Wang Lin sa fog at nagpatuloy sa pagpunta sa lugar kung saan naglalaban ang mga Void Tribulant Cultivators. Anumang Arcane Void Cultivators na makikilala niya ay agad niyang papatayin. Isisilid niya ang kanilang mga Origin Souls sa kanyang katawan upang palakasin ang unang spell vein. Unti-unting naunawaan ni Wang Lin ang prinsipyo ng Rapid Spell Art.
Kailangan niyang patuloy na iselyo ang mga origin souls ng mga cultivator upang makabuo ng vortex. Ang pag-ikot ng vortex ay magpapabilis sa bilis ng spell. Mas marami ang mga cultivator at mas mataas ang kanilang level ng cultivation, mas mabilis ang vortex. Bilang resulta, kapag kailangan ni Wang Lin gamitin ito, tataas din ang bilis ng kanyang spells. Ngunit may limitasyon. Sa daraanan, nakapagsil na si Wang Lin ng kabuuang 9 na origin souls nang makalapit siya sa lugar kung saan naglalaban ang mga Void Tribulant cultivators. Hindi na siya makakapagsil pa at hindi na niya mabubuo ang pangalawang spell vein. Ito ay ipinaliwanag sa Rapid Spell Art, at nang naranasan ito ni Wang Lin, nakuha niya ang malalim na pagkaunawa. Kung nais niyang mabuo ang pangalawang spell vein, kailangan niya ng origin soul ng mas malakas na cultivator. Maliban na lamang kung magagawa niyang tulad ni Shu Dekai at magsimula mula sa Nirvana Void Stage, magiging mahina ang kapangyarihan. Ang vortex na nabuo ni Wang Lin ngayon ay mas malakas kaysa sa 4 na vortex ni Shu Dekai. Makikita ang malawak na agwat ng lakas. Ang mga Arcane Tribulant Cultivators ay maaaring magpahintulot sa pagbuo ng aking pangalawang spell vein, ngunit kakaunti lamang ang mga Arcane Tribulant Cultivators dito. Tumingin si Wang Lin sa fog sa harap niya, kung saan naglalaban ang mga Void Tribulant Cultivators. Matapos magmasid ng ilang saglit, nagkumurap si Wang Lin. Mahihirapan silang mapinsala ng malubha. Ang mga cultivator mula sa Green Devil Continent ay uminom ng mga hindi kilalang pills na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang fog at pinapalakas ang kanilang lakas. Kung ganito, mas mabuting hanapin muna ang mga Arcane Tribulant Cultivators. Nag-isip si Wang Lin at malapit nang umalis nang biglang magbago ang kanyang ekspresyon. Nang walang pag-aalinlangan, nagtakbo siya ng buong bilis. Pagkatapos niyang tumakbo ng 30 talampakan, isang sinag ng berdeng liwanag ang bumagsak sa lugar na kanyang tinatayuan. Ang lupa ay yumanig at ang tunog ng malalakas na alon ay kumalat. Pati ang fog ay tila nagkakaroon ng mga palatandaan ng pagkabasag matapos tamaan ng berdeng liwanag. Lumikha ang hampas na ito ng malakas na shockwave na itinulak si Wang Lin palayo. Kung hindi niya agad napansin, maaaring malubha siyang nasaktan ng suntok. Hindi lumingon si Wang Lin, ngunit naramdaman niya ang mga buhok sa kanyang katawan na tumayo. Nararamdaman niyang may divine sense na nakatutok sa kanya at dali-dali siyang tumakbo. Ang mga alon ng enerhiya ay kumalusko sa ilalim ng kanyang mga paa at malapit na siyang makisalamuha sa mundo. Sail. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw at ang mundo ay tila nagsail. Hindi na nagawa pang mag-merge ni Wang Lin sa mundo. Mid-stage Void Tribulant Old Monster. Tinansya ni Wang Lin ang level ng cultivator na nakatutok sa kanya. Kumagat siya sa kanyang mga ngipin at hindi na nag-merge sa mundo. Tinawag niya ang Mosquito King upang ilipad siya palayo. Sa likod ni Wang Lin, ang matandang lalaki na tinatawag na Zhang na nakikipaglaban kay Lu Wenran at sa mga kasama nito ay tumingin sa direksyon kung saan tumakas si Wang Lin. Ang galit ay sumak sa kanyang mga mata at umalis siya upang habulin si Wang Lin, hindi alintana ang kalagayan ng labanan. Matagal nang naghihintay sa iyo ang matandang Zhang Daoshang, at sa wakas ay lumabas ka rin, maliit na fox. Pinatay mo si Liu Jiuan, kaya't kailangan kong aliwin ang galit ng Sect Master. Walang sinabi si Wang Lin at lumipad ng mahigit 100,000 talampakan palayo kasama ang Mosquito King. Ngunit mas mabilis si Zhang Daoshang, kaya't sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay hindi hihigit sa 1,000 talampakan. Kabanata 1869 Pag-ugong. Ang isang mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw sa Immortal Astral Continent ay kayang magtatag ng sarili nilang sekta. Ang 7-colored Celestial Sovereign ay isang mid-stage Void Tribulant Cultivator noong panahong iyon. Nagtatag siya ng sarili niyang sekta at kumuha ng mga disipulo. Kahit ang Great Soul Sect ay magalang sa kanya, dahil ang ganitong klaseng mga cultivator ay nararapat igalang. Sa lakas ni Wang Lin, kaya niyang makipaglaban sa mga cultivator sa early stage ng Void Tribulant. Mahirap silang patumbahin, ngunit hindi imposibleng magawa ito. Subalit, kung haharapin niya ang isang matandang halimaw tulad ng Pick 7-colored Celestial Sovereign, magiging sobrang layo ng agwat ng kanilang lakas. Kahit na siya ay may 9 na essences at nakarating sa early stage ng Arcane Void, malaki pa rin ang agwat ng kanilang lakas. Sa pinakamabuti, maaari lamang siyang makipaglaban. Para tunay na makalaban sa mga mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw, kailangan ni Wang Lin na umabot sa late stage ng Arcane Void, o ang kanyang Ancient Dao ay kailangang dumaan sa huling pagsubok. Ngunit si Wang Lin ay laging nasa panganib. Minsan, ang pagpatay sa isang bagay ay hindi lang nakadepende sa cultivation, may iba pang mga salik na pumapasok. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang paghahanda at may mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw na humahabol sa kanya. Pati ang mundo ay naisil, kaya hindi siya makakalabas, at kakailanganin pa ng oras upang masira ang seal. Kung maabyutin siya ng matandang halimaw, tiyak na mamamatay siya. Sa panahon ng krisis na ito, na-activate ang buong cultivation ni Wang Lin at pumasok siya sa katawan ng Mosquito King.
Ang bilis ng Mosquito King ay tumaas ng malaki habang ito ay nagmamadali patungo sa unahan. Sa likod niya, tahimik na sumusunod si Zhang Daozang, ngunit may nakatagong matinding puot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita kung paano ka makakaligtas sa ilalim ng aking mga mata. Galit na galit pa si Zhang Daozang dahil nadaya siya ni Wang Lin. Bukod pa dito, pinatay ni Wang Lin si Liu Jiuan, at hindi siya makaharap sa Sect Master maliban na lamang kung papatayin niya si Wang Lin. Tungkol sa epekto ng pag-alis niya sa labanan, hindi siya nag-aalala. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na umalis ay dahil ito ay bahagi ng isang plano ng Green Devil Continent na itinakda kay Wang Lin. Ang planong ito ay magsakripisyo ng maraming cultivators upang ipagpaliban ang laban at ilabas si Wang Lin. Sa totoo lang, kung gusto ng Green Devil Continent, mabilis nilang matapos ang ikalawang laban dahil dumating na ang kanilang mga reinforcements 2 araw na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit hindi pa nagpakita ang reinforcements at nagtago ay para patayin si Wang Lin. Ang mga bagay na ginawa ni Wang Lin sa PLC ay nagalit sa 3 matandang ninuno ng Green Devil Continent, kaya nagpadala sila ng kill order para kay Wang Lin. Ito ay dahil ang lahat ng ginawa ni Wang Lin ay nagpagalaw ng langit. Pinatay niya ang avatar ng Green Devil Continent na si Void Cloud at winasak ang kanilang plano sa PLC, kaya't sumabog ang Celestial Peel ng maaga. Dahil dito, naapektuhan ng Green Devil Continent at isang bahagi nito ay nawasak kasama ang karamihan sa mga cultivator mula sa Green Devil Continent sa PLC. Ito ay mga pangyayaring nangyari noon, at ngayon, pinatay ni Wang Lin si Liu Jiuan ng Devil Dao Sect. Malamang na pinatay din ni Wang Lin si Shu Dekay gamit ang kanyang masamang pamamaraan. Ang serye ng mga pangyayaring ito ay ginawa si Wang Lin bilang ang pinakakailangang patayin na target ng Green Devil Continent sa simula ng digmaang ito. Noong nagsimulang habulin ni Zhang Daozang si Wang Lin, 100,000 kilometro ang layo mula sa battlefield, bigla na lang sumabog ang 4 na oras. Lahat ng 4 ay mid-stage void tribulant. Ang mas nakakagulat pa ay pagkatapos lumitaw ang 4 na oras, ang langit sa ibabaw ng Extreme Sky Prairie ay nagbago ng kakaibang kulay na berde. Ang berde ay nagtipon at naging isang dambuhalang alupihan. Ang alupihang ito ay naglabas ng mga hisong na tunog at isang berde na fog ang kumalat papunta sa battlefield sa ibaba. Green Devil Messenger. Nang maramdaman ni Lu Wenran na nakikipaglaban sa matandang lalaki na si Zhao, ang 4 na oras at nakita ang berde na alupihan sa langit, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naranasan na niyang makipaglaban sa mga Green Devil Messengers at alam niya kung gaano sila katikot. Hindi niya inaasahan na lilito sila dito. Kahit nasa PLC, 3 lamang ang lumitaw. Para sa Green Devil Continent, bawat Green Devil Messenger ay napakahalaga, kaya't hindi sila magpapadala ng marami. Naging mapatla ang mukha ni Lu Wenran. Hindi niya alam na ang target ng 4 na Green Devil Messengers ay si Wang Lin. Ang Meridian ay isang aksidente lamang. Ang mga mata ni Lu Wenran ay punong-puno ng takot habang siya ay sumigaw. Bumalik kayo agad sa ilalim ng palasyo at ISIL ang pasukan. Kahit na hindi siya pinaalalahanan, nang maramdaman ng mga cultivator mula sa Heavenly Bull Continent ang 4 na oras at nakita ang berde na alupihan sa langit, ang tanging naiisip nila ay bumalik agad sa ilalim ng palasyo. Pagkatapos ng lahat, iyon na ang huling linya ng depensa. Ang 4 na Green Devil Messengers at ang 2 mid-stage void tribulant na matandang halimaw ay imposibleng mapigilan. Ang mga ordinaryong cultivators ay bumaba sa lupa at agad na pumasok sa ilalim ng palasyo. Tanging ang mga cultivator mula sa Heavenly Bull Continent ang makakagawa nito. Ang mga cultivator mula sa Green Devil Continent ay hindi makakapasok sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng lahat, nariyan pa rin ang formation at ito ay nasa buong lakas. Gayunpaman, ang mga cultivator ng Void Tribulant tulad ni Lu Wenran ay natutok na at hindi papayagan na makalabas sila ng madali. Ang 4 na sinag ng berde ay dumaan sa fog. Patuloy na bumababa ang dambuhalang alupihan sa langit, naglalabas ng malaking halaga ng berde na fog sa kanyang daraanan. Habang umaabot ang mga tunog ng kidlat, lahat ng Void Tribulant cultivators mula sa Heavenly Bull Continent ay nagbuga ng mga sigaw ng galit. Tila pinipigilan sila sa pagpasok sa ilalim ng lupa. Habang si Wang Lin naman ay nasa loob ng fog, naramdaman niyang papalapit ang 4 na malalakas na aura. Nang makita niya ang dambuhalang berde na alupihan sa langit, hindi niya maiwasang magulat. Malinaw niyang naintindihan na ang tanging pagkakataon niya ay makabalik sa ilalim ng palasyo. Kung maabutin siya at ang palasyo ay Mrs. Seal, haharapin niya ang 6 na mid-stage void tribulant na matandang halimaw. Wala siyang kahit na pinakamaliit na tsansa ng kaligtasan, kahit na gamitin pa niya ang avatar at ang free life spell. Lahat ng ito ay magreresulta sa kanyang kamatayan. Ang buhay at kamatayan na krisis na ito ay mas matindi pa kaysa sa normal. Hindi nagatubili si Wang Lin at tumakbo patungo sa lupa. Hanggat magagawang niyang hawakan ng lupa, makakapasok siya dito upang makaalis. Ngunit ang mundo nito ay nasil na at hindi siya makakapag-teleport, kaya't lahat ay nakadepende sa bilis.
Nang magmadali ang Mosquito King patungo sa lupa, si Zhang Daozang ay wala pang 500 talampakan sa likod niya. Hindi siya nagmamadali sa pag-atake. Nais niyang makita si Wang Lin na magdusa sa desperasyon bago mamatay. Sa distansya, isang sinag ng berde na liwanag ang lumapit. Isang Green Devil Messenger ang papatayin si Wang Lin kasama ang matandang lalaki na si Zhang. Para sa Green Devil Continent, kailangang patayin si Wang Lin. Kung hindi, hindi nila matatanggal ang galit sa kanilang mga puso. Ang mga Green Devil Messenger ay iba sa mga ordinaryong cultivator, sila ay sobrang malamig at mabagsik. Hindi nila alintana ang kultibasyon ng kalaban. Kahit na may kinakaharap silang isang maliit na Foundation Establishment disciple, ibubuhos nila ang buong lakas. Hindi nila iisipin yun bilang isang insulto sa kanilang pagkakakilanlan. Pumikit si Wang Lin. Nasa 3,000 talampakan pa siya mula sa lupa. Sa distansya, nakita niyang bumuga ng dugo si Yanlo. Ang kanyang banayad na katawan ay nanginginig habang tumakas patungo sa lupa. Pagkatapos ni Yanlo, si Shudong na mapatla ang mukha ay tumakas din patungo sa lupa. Ang mga cultivator ng Void Tribulant ay pumasok sa ilalim ng lupa isa-isa pagkatapos masaktan. Si Lu Wenran ay bumuga ng isang malaking halaga ng dugo at ang kanyang kanang braso ay pumutok habang patungo siya sa lupa. Isang Green Devil Messenger ang humahabol sa kanya. Kapag pumasok si Lu Wenran sa ilalim ng lupa, pipiliin niyang i-seal ang palasyo. Kailangan kong magmadali, mas mabilis. Nababahala si Wang Lin at wala ng isa. 000 talampakan mula sa lupa, ngunit sa sandaling iyon, umatake si Zhang Daozang. Tapos na. Nang magsalita si Zhang Daozang, tinutok niya ang kanyang daliri kay Wang Lin. Kasunod nito, ang berdeng liwanag na ikinagulat ni Wang Lin ay lumipad patungo sa kanya. Agad itong lumapit. Biglang lumingon si Wang Lin at ipinakita ang isang matibay na tingin. Nang magkasabay na lumapit ang berdeng liwanag, ang asul na payong ay lumitaw sa harap niya. Matapos lumitaw ang payong, wala ng panahon si Wang Lin upang makaramdam ng lungkot, kaya't sumigaw siya. Sumabog. Isang malakas na tunog ang umalingaw nang magbangga ang berdeng liwanag at ang pagsabog mula sa asul na payong. Ang impact ay tumama kay Wang Lin at narinig ang tunog ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan. Damyugo siya at itinago ang Mosquito King. Wala na siyang 500 talampakan mula sa lupa. Ang distansyang karaniwang tatagal lamang ng isang hininga upang mapagdaanan ay naging kasing laki ng kalawakan. Ito ay dahil hindi lang si Zhang Daozang ang malapit, kundi pati ang malamig na Green Devil Messenger ay wala pang 1,000 talampakan ng layo. Sa pagharap sa dalawang mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw, hindi kayang lampasan ni Wang Lin ang 500 talampakang distansya. Sa distansya, bumuga ng dugo si Lu Wenran nang damapo siya sa lupa at nawala. Nakita niya si Wang Lin, ngunit hindi siya nag-atubiling i-seal ang ilalim ng palasyo. Maaari siyang pumili na maghintay muna upang tiyakin ang kanyang kaligtasan bago i-seal ang palasyo, ngunit hindi niya ginawa. Nagkaroon ng mga alon mula sa ilalim ng lupa. Mabilis itong nagsasara. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula, parang siya ay nawalan na ng ulirat. Habang nilalapitan siya ni Zhang Daozang at ang Green Devil Messenger, kinuha niya ang 30 milyong Dao Soul Gourd. Ipinag-ibelo niya ito pasulong. Sumabog. Sakit ang nararamdaman ni Wang Lin sa kanyang puso, ngunit wala ng oras upang mag-isip. Habang siya ay sumisigaw, sumabog ang 30 milyong Dao Soul sa loob ng gourd at naglabas ng isang malakas na pagsabog na umalangaw sa buong Extreme Sky Prairie. Ang pagsabog ng 30 milyong Dao Souls ay sapat na upang magpanganib sa isang mid-stage Void Tribulant cultivator. Malaki ang nagbago sa ekspresyon ni Zhang Daozang at mabilis siyang umatras. Si Green Devil Messenger ay kumunot ang noo at tumigil sandali. Sa pagkakataong ito, mabilis na nakatawid si Wang Lin sa 500 talampakan na distansya. Habang ang formation ay malapit ng magsara, nakapasok siya. Kabanata 1870 Soul Armor. Pagpasok ni Wang Lin sa ilalim ng lupa, namutla ang kanyang mukha at hindi na niya kayang pigilan ng dugo sa kanyang bibig, kaya't pinayagan na niyang sumabog ito. Pagpasok niya sa ilalim ng lupa, naramdaman niyang tuluyang naisara ang formation sa likod niya. Kung medyo mabagal siya, maaaring naabutan siya at hindi makapasok. Kung nangyari yun, haharapin niya ang 6 na mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw. Kahit na gamitin pa niya ang 3 buhay niya, wala siyang pagkakataon na makaligtas. Ngunit ang halaga ay labis na mataas. Ang pagbagsak ng 30 milyong Dao Souls ay ikinalungkot ni Wang Lin. Kung ginamit ng maayos ang gourd, maaari niya ng matinding nasaktan ng isang mid-stage Void Tribulant na matandang halimaw. Pero kailangan niyang pasabugan ito para makahanap ng pagkakataon upang makatakas. Kalilimutan ko na. Kahit na sobrang lakas ng gourd, isa lang itong panlabas na puwersa. Basta't makaligtas ako sa krisis na ito, makakakuha pa ako ng mas malalakas na yaman. Zhang Daozang, aalalahanin ko ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot.
Ang nangyaring ito ay ang pinakamapanganib na sitwasyon na naranasan niya mula nang dumating siya sa Immortal Astral Continent. Kung siya'y naging pabaya, patay na siya ngayon. Laging naghahanap ng paghihiganti si Wang Lin. Inaalala niya ang pagtatangka ni Zhang Daozang sa kanyang buhay, at pati na rin ang aksyon ni Lu Wenran. Kung hindi naantala ni Lu Wenran ang pagsil ng Underground Palace, maaaring hindi na kailangan pang pasabugan ni Wang Lin ng gourd upang makarating sa lupa. Ngunit ang pagiging makasarili ni Lu Wenran ay naglagay kay Wang Lin sa isang mapanganib na sitwasyon. Lu Wenran. Ang mga mata ni Wang Lin ay pula at puno ng galit. Nang dumating siya sa Immortal Astral Continent, wala siyang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang mga tao at lugar na nakita niya ay parang mga estranghero. Hindi niya kinamumuhian ng mga tao rito. Lahat ay abala sa kanilang mga layunin. Pero ngayon, nagbago ang kanyang pananaw. Nangyari ito dahil sa mga pangyayaring kanina. Mabilis na pumasok si Wang Lin sa kailaliman ng lupa at nakita niya agad ang Underground Palace. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umaabot mula sa itaas. Mayroong isang tao na umatake sa formation upang pumasok sa Underground Palace. Bagamat malakas ang formation, kung magpapatuloy ang pag-atake ng 6 na mid-stage void tribulant na matandang halimaw, tuluyan din itong mababasag. Mabilis na pumasok si Wang Lin sa Underground Palace. Mahigit sa 1,000 na cultivators ang nakaligtas. Ang mga ito ay nag-aalala at walang balak magtuloy ng cultivation. Tinutok nila ang kanilang mga mata sa mga tunog mula sa itaas. Nababahala at desperado sila. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa mga palasyo. Doon naruroon ang mga void tribulant cultivators na malubhang nasugatan din. Habang lumalakas ang tunog ng kulog mula sa itaas, nagsimula ring maguga ang Underground Palace at ang mga lupa ay nahulog mula sa kisame. Bagamat alam nilang aabutin pa ng ilang oras bago mabasag ng mga cultivators mula sa Green Devil Continent ang formation, ang patuloy na pagkulog ay nagdudulot ng hindi nakikitang pressure sa lahat. Sa ilalim ng ganitong pressure, ang mga walang matibay na kalooban ay malamang na mababaliw. Habang nagpapatuloy ang malalakas na tunog ng kulog, marami sa mga natitirang cultivators ang nagpakita ng pagkadesperado sa kanilang mga mata. Habang tinitingnan nila ang mga lupaing nahuhulog mula sa itaas at nararamdaman ang pagguga ng palasyo, lalong tumaas ang kanilang takot. Tapos na, may 6 na malalakas na matandang halimaw at hindi tayo kayang protektahan ng formation. Kapag nabuksan nila ang formation, patay tayo. May mga reinforcements ba mula sa Green Devil Continent? Bakit wala tayong mga reinforcements? Bakit tayo lang ang magbabantay dito? Huwag nang magbantay, walang silbi. Matapos basagin nila ang lugar, kailangan nating tumakas agad. Ang kanilang mga sigaw ay kumalusko sa buong Underground Palace tulad ng isang bagyong dumaan. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng kanyang kuweba. Walang pinto ang kanyang kuweba, kaya't madali niyang nakikita ang lahat sa labas. Habang nakikinig siya sa desperasyon ng mga cultivators at nararamdaman ang walang katapusang pagkulog mula sa itaas, ang ekspresyon ni Wang Lin ay unti-unting naging malungkot. Wala siyang pakialam kung masira ang palasyo. Iniisip niya kung paano haharapin si Zhang Daozang kapag pumasok ang mga cultivators mula sa Green Devil Continent at pinasok ang lugar. Kung kaya nilang i-seal ang mundo minsan, magagawa nilang i-seal ito muli at muli. Ang silang na ito ay tiyak na tinutok sa kanya, at nagbibigay ito ng sakit ng ulo. Sa pamamagitan nito, natukoy ni Wang Lin na napansin siya ng Green Devil Continent, at malamang ay alam nila ang nangyari sa PLC. Parang ang 4 na mid-stage void tribulant na matandang halimaw ay narito para sa kanya. Ang pagbasag sa 3 meridian ay isa lamang sa kanilang mga layunin. Ang isa pa ay malamang napatayin ako. Dahil dito, tiyak na mahusay nilang pinlano ito upang wala akong pagkakataon na makatakas. Kaya kung gusto kong iligtas ang sarili ko at lumaban, kailangan kong palakasin ang aking sarili sa anumang paraan, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Mabilis siyang nag-focus at nag-isip ng paraan para mapalakas ang sarili. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong pakiramdam. Tanging sa ilalim ng patuloy na pressure ng buhay at kamatayan lamang, nakapagtamo ng ganitong lakas si Wang Lin sa loob ng mas mababa sa 3,000 taon. Habang nag-iisip si Wang Lin, ang sigawan ng mga natirang cultivators ay lalong lumakas habang nagpapatuloy ang pagkulog. Hindi alam kung sino ang nangunguna, ngunit nagsimula silang magsiksikan sa paligid ng mga palasyo. Mga kasamang void tribulant cultivators, ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga cultivators mula sa Green Devil Continent ay malapit nang pumasok, paano tayo lalaban? May mga reinforcements ba tayo? Kung mayroon, kailan sila darating? Kung wala, maghihintay na lang ba tayo ng kamatayan? Senyor, pakiusap, bigyan kami ng paliwanag. Bigyan kami ng sagot. Kung walang sagot, hindi na kami maghihintay ng kamatayan. Sa pinakamasama, magpapasurrender na lang ako sa Green. Ang huling taong nagsalita ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Galit siya, natatakot, at puno ng desperasyon. Ngunit sa sandaling iyon, napatitig siya at mabilis siyang lumipad sa hangin.
Hinawakan niya ang kanyang leeg na parang may humihigop sa kanya. Tila may isang higanting pares ng hindi nakikitang mga kamay na humihigop sa kanyang leeg. Anuman ang gawin niyang pagsisikap, hindi siya makalaya. Sa isang malakas na pagsabog, ang cultivator ay pumutok at naging mist ang dugo na kumalat sa buong mahigit 1,000 na cultivators na naruroon. Nang bumagsak ang dugo sa kanilang mga mukha, lahat ay naging tahimik. Ano ang pinapalakas ninyong lahat? Isang malamig na boses ang dumaan mula sa palasyo. Si Lu Wenran, na nawala ng isang braso, ay lumabas na may maputlang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Sa likod niya, si Yan Lu na may maputlang mukha. May mga patak ng dugo sa kanyang mga damit, at tahimik na sumunod siya. Kasama siya ni Shu Dongde na mukhang mahina. Tila malubha siyang nasaktan sa huling sandali. Sa likod nilang tatlo ay ang tatlong early-stage Void Tribulant Cultivators mula sa mga kalapit na sekta. Lahat sila ay pinos at tahimik na sumusunod. Pinangunahan ni Lu Wenran ang daan at sabay-sabay na lumipad ang lahat ng Void Tribulant Cultivators. Sumunod din ang matandang si Zhou sa kanila. Hinagip ng mata ni Lu Wenran ang lupa sa harap niya. Sa mga sandaling ito, siya ay medyo excited at hindi pinansin ang mga paligid ng kuweba, nagsubok lang siya na mag-scan. Hindi pa ito ang pinakakritikal na sandali. Kung may magtangkang magdulot pa ng kalituhan, huwag magtaka kung magiging malupit ako. Kasamang Cultivator Zhou, pakiusap ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos magsalita ni Lu Wenran, tumingin siya kay matandang Zhou. Nang inig ang puso ng matanda at mabilis siyang tumango. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba niya ng may komplikadong ekspresyon. Habang humihinga ng malalim, ipinatong niya ang mga kamay at nagsalita. Mga kasamang cultivators, ako ang namamahala sa underground palace na ito. Karamihan sa inyo ay nakita na ako. Bilasan mo. Pumikit si Lu Wenran. Nang inig ang matandang Zhou at mas mabilis na nagsalita. Ganito ang sitwasyon, bagamat may 6 na Void Tribulant na matandang halimaw sa labas, mayroong panghuling trump card sa ikatlong meridian. Kapag ginamit ito, makakalabas tayo at matitiyak na ligtas na makalabas ang lahat. Kaya't huwag magpanik. Ang huling paraang ito ay nangangailangan na gamitin ng bawat isa ang buong cultivation nila upang tawagin ang kaluluwa ng Heavenly Bull at gawing armor ng kaluluwa. Kapag naisusuong ang Soul Armor, papasok ang espiritu ng Heavenly Bull sa iyong katawan at ang iyong cultivation ay aabot sa isang nakakatakot na antas sa loob ng maikling panahon. Mabilis na sinabi ng matandang Zhou. Pagkarinig nito, naging magaspang ang paghinga ng mahigit 1,000 cultivators. Hindi pa nila naririnig ang ganitong bagay. Nagtaka pa sila sa pagkakaroon ng Heavenly Bull, ngunit mukhang totoo nga ito at ang pagtawag sa Soul Armor nito ay magpapataas ng antas ng cultivation ng isang tao ng malaki. Dahil may kaunting panganib sa pagsusuong ng armor, pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng mga Void Tribulant Cultivators, napagkasunduan naming si Elder Lu na may pinakamataas na cultivation level at kontribusyon ng magsuot nito. Habang nagsasalita ang matandang Zhou, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata mula sa malayong kuweba. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Hindi siya naniniwala na magsusuong si Lu Wenran ng Soul Armor kung walang tunay na panganib. Dapat may iba pang benepisyo, kung hindi ay hindi ito gagawin ni Lu Wenran. Mga kasamang cultivators, bagamat delikado ang Soul Armor na ito, isang kritikal na sandali para sa ating Heavenly Bull Continent. Paano ko ipapahintulot na ibang tao ang magsuot nito dahil lang sa panganib? Kung mas delikado ito, mas lalong dahilan na ako ang magsusuot nito. Kung mamatay ako nang hindi inaasahan dahil sa Soul Armor, pakiusap, tuwing araw na ito, ipadala nyo na lang sa akin isang garapon ng matandang alak. Napaka-excited ni Lu Wenran sa loob at halos hindi niya ito mapigilan. Ngunit sa labas, nagpakita siya ng isang hitsura ng kalungkutan, parang inilalagak na niya ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagdulot kay Yan Lu ng isang hindi mahahalatang pahiwatig ng paghamak.